Hindi ko sinasadyang nakuha ang 12 anting-anting ng Panginoon. Pero pinipilit lang ako ng sistem na pumili ng isa. Ang iba ay kailangan kong unlock sa pamamagitan ng pagkita ng puntos ng reputasyon. Pinag-isipan ko ng mabuti. At sa huli ay pinili ko ang anting-anting ng kabayo. Akala ko, sa kakayahan nitong magpagaling ng lahat ng sakit. Magiging isang mahusay akong manggagamot sa modernong lungsod. Pero nang pag-isipan kong mabuti. Pero parang mali. Kung ipapakita ko ang kapangyarihang ito sa modernong lipunan. Hindi ba't parang naghahanap ako ng kamatayan? Buti na lang at mabait ang sistema. Agad itong nagbukas ng portal patungo sa sinaunang ibang mundo. Agad akong nakaisip ng isang matapang na ideya. Sa halip na maging limitado sa modernong panahon. Bakit hindi na lang ako magpanggap na immortal sa sinaunang panahon? Gamitin ang aking kapangyarihan para magkaroon ng reputasyon. Hindi ba't mas maganda iyon? Sige, gawin na natin. Agad akong bumili ng lumang kasuotan at iba't ibang props. Pagkatapos kong suriin ang lahat, humakbang ako sa teleportation array. Muli akong nagmulat ng mga mata. Nasa malalayong kabundukan ako ng ibang mundo. Nakatayo sa tuktok ng bundok. Kinuha ko ang aking teleskopyo at tumingin sa paligid. Nakita ko ang isang nayon na hindi kalayuan. Hindi ako bobo para bumaba at magpakita kaagad. Ang isang immortal ay dapat kumilos ng naaayon. Dapat ang mga mortal ang kusang maghanap sa akin. Para ipakita ang aking pagkakakilanlan. Ikinakalat ko ang dry ice spray na inihanda ko ng maaga. Kaagad na nabalot ng ulap ang bundok. Parang engkanto. Pagkatapos, binuksan ko ang malakas na spotlight. Isang nakakasilaw na puting ilaw ang umakyat mula sa tuktok ng bundok patungo sa kalangitan. Napakaliwanag. Sa panahong ito, sa nayon ng King Jan sa paanan ng bundok. Ang pinuno ng nayon na si Zumao ay puno ng kalungkutan. Dati ay payapa at tahimik ang maliit na baryong ito. Ngunit mahigit 10 araw na ang nakalilipas. Isang biglaang salot ang sumira sa katahimikan nito. Kapitan Zhao, kayo ang pinakamarunong sa ating baryo. Isinasamo ko, gumawa kayo ng paraan. Iligtas niyo ang anak kong si Nian. Biglang lumuhod ang mga ngaso na si Shimeng. Habang humahagulgol sa pagmamakaawa. Ang dalagitang si Nian sa tabi niya ay namumutla. At pinagpapawisan. Pinagpapawisan siya ng husto. Halos wala na siyang hininga. Walang lunas sa salot. Maliban kung may isang immortal na bumaba sa mundo. May pag-asa pa. Sa sandaling iyon. Biglang may sumikat na ilaw mula sa bundok. Nagulat ang lahat sa kakaibang pangitain. Kapitan, iyon. Iyon ay tanda ng swerte. Tumingin si Zumao. Puno ng gulat ang kanyang mga mata. Nagpakita ba talaga ang mga immortal? Tara, tingnan natin. Ang mga nagkasakit na taga-nayon ay nagpupumilit bumangon. At nagtulungan patungo sa paanan ng bundok. Bilisan ninyo, umakyat tayo sa bundok at humingi ng tulong sa immortal. Biglang sumigaw si Zumao, huwag kayong magmadali. Ang tuktok ng bundok ay hindi bababa sa 7 o 8 mula rito. Paano kayo makakapunta doon sa kalagayan ninyong halos patay na? At gabi ngayon, oras ng paglabas ng mga mababangis na hayop. Masyadong delikado. Mas mabuting hintayin na lang natin ang umaga, mas ligtas iyon. Nag-aalangan ang mga taga-baryo. Pero biglang tumayo si Shimeng. Wala nang magawa ang punong bayan. Pagdating ng umaga, baka umalis na ang immortal. Hindi na makapaghintay ang anak ko at ang mga kababayan. Ako ay isang mga ngaso. Aakyat ako sa bundok. Mauuna na akong umakyat para magmanman. Kailangang pakiusapan ang ermitanyo na bumaba para iligtas ang nayon. Bagamat puno ng pag-aalala si Zumao. Tumango na lamang siya at nagpaalalang mag-ingat sa bawat hakbang. Mag-ingat ka sa bawat hakbang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko bibigwin ang tiwala ng ating mga kababayan. Kinuha ni Shimeng ang itak. Sinindihan ang sulo. At tumakbo patungo sa kabundukan. Kasabay nito, sa pamamagitan ng teleskopyo, pinapanood ko ang bawat galaw ng mga taga-baryo sa ibaba ng bundok. Hindi ko na maitago ang ngiti sa aking labi. Sa wakas, nahuli na ang isda. Pumili ako ng patag na bato. At umupo ng nakakrus ang mga binti. Nagpanggap akong isang immortal na hiwalay sa mundo. Sa kabilang banda, si Shimeng ay hingal na tumakbo sa paanan ng bundok dala ang sulo. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na huni ng hayop ang umalingaw-ngaw. Pagkatapos, lumabas ang mahigit 10 lobo mula sa kagubatan. Ngunit matagal akong naghintay. Pero walang umakyat sa bundok. Hindi ko maiwasang mainis. Baka may nangyaring masama. Medyo kinabahan ako. Kinuha ko ang drone at pinalipad pababa ng bundok. Ang nakita ko sa screen ay nagpakaba sa akin. Si Shimeng ay napapalibutan ng mahigit 10 lobo sa gilid ng bundok. Wala na siyang maatrasan. Hawak ang palakol. Ngunit puno ng pag-asa. Naku, kung mamatay ang taong ito sa bundok. Ang lahat ng plano ko ay mawawala. Sa sandaling ito, ang sulo ni Shimeng ay pinatay na ng mga lobo. At mayroon siyang ilang galo sa katawan. Tinitingnan ang kawan ng mga lobo.
Puno lang ng pagsisisi ang kanyang puso. Niyan, patawarin mo ako, anak. Hindi ko nagawang dalhin ang isang immortal. Habang handa na siyang lumaban hanggang kamatayan, isang nakabibinging pagsabog ang biglang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakita na lang na biglang sumabog ang ulo ng hari ng mga lobo. Ang kawan ng mga lobo ay natakot din. At isa-isang nagsyatrasan. Ito ay Mahika. Sa susunod na sandali, isang figura na nakasuot ng puti ang lumitaw mula sa ulap. Hawak niya ang isang kakaibang hugis na bakal na sandata. Mga halimaw, nangahas kayong maging mapangahas sa aking teritoryo. Bagaman natakot ang mga lobo, hindi pa rin sila tuluyang umalis. Tila nag-aalangan kung ipagpapatuloy ang pag-atake. Pagkakita nito, hindi ako nag-atubili. Muli kong itinaas ang aking sandata. Kasabay ng isang malakas na putok. Bumagsak ang isang lobo. Lubusang natakot ang kawan ng mga lobo. At nagtakbuhan sila palayo. Pinanood ni Shimeng ang mga pangyayari. Ganap na kumbinsido, lumuhod siya. Maraming salamat sa pagliligtas, immortal. Bago pa man matapos ang kanyang sinasabi, dumating ang pagkahilo mula sa salot. Agad siyang bumagsak sa lupa. Sige, gagamutin muna kita. Itinaas ko ang aking kamay. Ang anino ng horse talisman ay mabilis na dumaan sa aking mga mata. Kasunod nito, nagliwanag ng kulay ube ang kanyang mga daliri. At tumama sa kanyang katawan. Naramdaman ni Shimeng ang isang mainit na daloy, na bumalot sa buong katawan niya. Ang mga sugat niya kanina ay agad na naghilom. At maging ang mga sintomas ng peste ay naglaho ng parang bula. Paulit-ulit siyang nagbigay galang. Napakapangyarihan ng inyong kaparaanan o dakilang nilalang. Lubos po akong nagpapasalamat. Lihim akong natuwa. Ngunit nanatili akong malamig ang ekspresyon. Isang mortal ang pumasok sa bundok. Sa gitna ng gabi. Bakit, immortal? Kami po ay mga taga-baryo mula sa Qingjian Village sa paanan ng bundok. Ang aming nayon ay biglang tinamaan ng salot at marami ang namatay. Hinihiling ko ang awa ng immortal. Iligtas ninyo ang lahat ng tao sa nayon. Sadyang kumunot ang noo ko. At nagkunwari akong malayo. Magkaiba ang immortal at mortal. Magkaiba ang immortal at mortal. Hindi dapat ako makialam sa kapalaran ng mga mortal. Ang lahat ng tao sa nayon ay inosente. Maawa po kayo. Iligtas niyo po kami. Nang makita ko ang sitwasyon, kinuha ko ang pilak na tableta mula sa aking bulsa. Ito ang kingipil na ginawa ko. Tunawin sa tubig, at ipainom sa lahat ng tao sa nayon. Malulunasan nito ang salot. Immortal, susundin ko po. Hindi ko po ito babaliwalain. Nang akmang tatalikod na siya para bumaba ng bundok. Bigla akong nagsalita. Immortal, mayroon pa po ba kayong ipag-uutos? Sa sobrang pagpapanggap kong immortal, halos makalimutan kong mangalap ng impormasyon tungkol sa mundong ito. Sa pag-iisip nito, walang emosyon kong tinanong. Matagal na akong namumuhay ng mag-isa. Hindi nakikialam sa mga usapin ng mundo. Anong taon na ngayon? Aling pamilya ng hari ang namumuno sa mundo? Ako ay isang simpleng tao mula sa kabundukan. Hindi ko alam ang mga usapin ng korte. Ang alam ko lang ay ang pamilya Zhao ang namumuno sa bansa ngayon. Nang malaman kong ang pamilya Zhao ang namumuno, nagkaroon na ako ng ideya. Hindi ako nagpakita ng emosyon. Sige na, nagtanong lang naman ako. Mabilis na sinabi ni Shimeng. Ang aming pinuno ng nayon, si Zumao, ay napakatalino. Alam niya ang lahat ng mahahalagang bagay sa mundo. Pagkababa ko, pinapunta ko siya rito para bisitahin kayo. Teka, immortal. Gusto kong magtayo ng dambana para sa inyo pagkababa ko. At sambahin kayo araw at gabi. Bilang pasasalamat sa pagliligtas ninyo sa akin. Ano po ang inyong pangalan, immortal? May naisip ako. Dahil kailangan kong magtatag ng otoridad sa mundong ito. Kailangan ko ng isang magandang pangalan. Dahil ang kapangyarihan ng 12 anting-anting ay nagmula sa isa sa 8 demonyo, si Shendu. Bakit hindi ko rin tawagin ang sarili kong Shendu? Sa pag-iisip nito, bahagya akong tumingala. Ako si Shendu Susi. Huwag mag-aksaya ng oras. Agad na tumayo si Shimeng. At maingat na dinala ang elixir pababa ng bundok. Habang pinapanood ko siyang lumayo, bahagyang umiti ako. Ang elixir na iyon ay ginawa ko. Gamit ang antibiotics at ang kapangyarihan ni Mazu Zhao. Siguradong walang problema sa bisa nito. Sa ganitong paraan, ang imahe ko bilang immortal sa sinaunang mundo ay lalong tumibay. Sa loob ng Qingjian Village, ang mga taga-nayon ay naghihintay ng may pananabik. Sa sandaling iyon, mula sa malayo ay narinig ang mabilis na mga yabag. Unti-unting luminaw ang figura ni Shimeng mula sa dilim. Nakita ko ang immortal. Ito ang immortal na gamot na ibinigay ng immortal. Ihalo sa tubig at inumin para mawala ang sakit. Para mawala ang sakit. Lumapit ang punong barangay na si Zumao. Sigurado ka bang tunay siyang immortal? At hindi lamang isang engkanto o halimaw na nagbabalat kayo. Punong barangay. Sa isang kumpas lang ng kamay ng immortal ay naubos ang mga lobo.
At agad din niyang pinagaling ang aking sugat at sakit. Walang halong kasinungalingan. Itinaas ni Shimeng ang kanyang damit. Wala na ang mga sugat sa kanyang katawan. Matapos itong suriin ni Zumao, wala na siyang pag-aalinlangan. Dahil may kapangyarihan ang mga immortal. Susundin natin ang kanilang utos. Wika niya. Kumuha siya ng isang malaking palanggana ng tubig. Inilagay niya ang mahiwagang gamot sa loob nito. Pumila kayong lahat. Uminom ang bawat isa ng isang mangkok. Huwag kukuha ng higit sa isang mangkok. Matapos inumin ng lahat ang mahiwagang tubig. Naramdaman nilang gumaan ang kanilang pakiramdam. At naglaho ang lahat ng kanilang karamdaman. Sa loob lang ng isang oras, gumaling na ang lahat ng may sakit sa buong nayon. Agad na umalingaw-ngaw ang malakas na hiyawan sa nayon. Ang banal na tubig na ito ay tunay na kahanga-hanga. Ano ang pangalan ng immortal na si Shimeng? Dapat nating malaman ang pangalan ng immortal. Para lubos natin siyang pasalamatan at sambahin. Ang immortal ay tinawag ang kanyang sarili na banal na Panginoon. Ang pangalan niya ay Susi. At pinapatawag din ng immortal ang punong nayon sa bundok. Sige, kung utos ng immortal. Ako mismo ang aakyat sa bundok para bumisita. Mabilis na lumipas ang oras at dumating ang sumunod na araw. Pagkagising ko, nakasanayan kong buksan ang system panel. Nang makita ko ang mga datos doon, hindi ko maiwasang matigilan. Na-unlock na ng host na si Susi ang Horse Talisman. 100% na ang progreso para sa susunod na talisman. Hindi tama na puno na ang progreso. Hindi marami ang populasyon ng Qingjian Village. Kaya dapat malayo pa ang reputasyon. Naisip ko ito at hindi ko maiwasang tanungin ang sistema sa aking isip. Ano ang nangyayari dito? Ang reputasyon na nakuha ng host ay hindi nakapirming halaga. Batay sa tindi ng pananampalataya at pasasalamat ng mga mortal. At sa lawak ng epekto ng mga pangyayari. Bigla akong natauhan. Kaya pala ang bilis tumaas ng aking reputasyon. Ang mga taga-nayon ng Qingjian ay dumanas ng kawalan ng pag-asa dahil sa salot. At iniligtas ko sila gamit ang aking mahiwagang gamot at kapangyarihan. Kaya naman malalim ang marka ko sa kanila. Dahil dito, naging tapat at masidhi ang kanilang pananampalataya. Susunod, kailangan ko ng kakayahang mas angkop sa isang immortal. Upang lalo pang mapalakas ang aking prestihiyo. Ang bilis ng paglipad ng bigas ay higit pa sa aking inaasahan. Pinagana ko ang aking isip. Upang lumipad ang malaking bato patungo sa akin. At naramdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya sa aking katawan. Sinubukan kong ituon ang aking isip. Dahan-dahang umangat ang aking mga paa. At lumutang ako sa ere. Ito pala ang pakiramdam ng paglipad. Labis akong natuwa. Tulad ng isang ibong bagong tubo ang pakpak. Malaya akong lumipad sa pagitan ng mga bundok. Bumalik lang ako sa tuktok ng bundok ng mapagod. Ngayong sanay na ako sa paglipad. Panahon na para subukan ang iba pang kakayahan ng Chicken Talisman. Tinuon ko ang aking tingin. Sa isang malaking bato sa kabilang bundok. Ang distansya ay hindi bababa sa 10 kilometro. Subukan ko muna kung makokontrol ko ang batong iyon. Ikinonsentra ko ang aking isip sa malaking batong iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang lumutang ang malaking batong iyon. Nakalutang ng matatag sa ere. Mukhang ang saklaw ng kontrol ng Jifu Light. Ay hindi kasing limitado ng akala ko. Pagkatapos ay sinubukan ko ang bilis. Ginagamit ko ang aking isip para paliparin ang malaking bato patungo sa akin. Pero napakabagal. Halos kasing bagal ang pagmamaneho ng electric bike. Naintindihan ko na. Ang bentahe ng mekanikal na talisman ay ang malawak na sakop at matatag na kontrol sa mga bagay. Ngunit ang bilis lamang ang kahinaan nito. Gayunpaman, sa sinaunang panahong ito na walang anumang kapangyarihang supernatural. Isa na itong dimensional strike. Sa sandaling iyon, may narinig na mga yabag mula sa paanan ng bundok. Lumitaw ang lalaking si Shimeng kagabi. Ay akay ang isang matandang lalaking may puting buhok at balbas paakyat sa bundok. Marahil siya ang pinuno ng nayon. Agad akong lumipad. At naghintay sa ere para sa kanilang dalawa. Nang makarating sina Shimeng at Zumao sa tuktok ng bundok, agad silang natigilan. Isa nga itong immortal. Mahal na Panginoon, kami pong maliliit na mamamayan na sina Shimeng at punong barangay Zumao ay nagpupugay sa inyo. Hindi na kailangan ang labis na paggalang. Tiningnan ko si Zumao. At tinanong, anong taon ngayon? At saan sakop ang lugar na ito? Sagot niya, mahal na Ginoo, ngayon po ay 3 taon ng Qiansheng ng Dinastyang Song. Sakop po ito ng Pingjang Prefecture sa Jiangnan, at ito po ay isang maunlad na lugar. Ang 3 taon ng Qiansheng ay ang simula ng pamamahala ni Emperor Renzo. Noong panahong payapa ang mundo, ang huli kong pagpasok sa lungsod, ang mundo ay nasa ilalim pa rin ng pamilya Liu ng Han. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas mula sa Han Dynasty hanggang sa Song Dynasty. Lalong nagulat si Zumao nang marinig ito. Agad siyang sumagot, mahigit 1,000 taon na ang lumipas mula sa Han Dynasty. Nagbago ang mundo, at nagpalit ang mga pangyayari. Hindi ko inakala na paggising ko, 1,000 taon na pala ang lumipas.
Ang immortal ba ay bumaba sa mundo para sa isang mahalagang bagay? Wala, sumusunod lang sa takbo ng panahon. Maglalakbay lang ako. Mahal na pinuno. Kung wala kayong ginagawa, bakit hindi kayo bumisita sa aming nayon? Agad na lumapit si Shimeng at inanyayahan siya. Iniligtas ninyo ang mga bata sa aming nayon kahapon. Malaki ang utang na loob ng buong nayon. Hayaan ninyo kaming samahan kayo sa Qingjian Village. Hayaan ninyo kaming magpakita ng kaunting pagkamapagpatuloy. Gusto ko sanang tumanggi. Ngunit naisip ko na may kakayahan akong magpalabas ng liwanag. Sa panahong ito, halos wala akong kalaban. Hindi ko na kailangang magtago. Bakit hindi ko na lang samantalahin ang pagkakataong bumaba ng bundok para makita ang sinaunang kanayunan at makilala rin ako? Kung ganoon, dahil sa inyong paanyaya, sasama ako sa inyo. Ang kapangyarihan ng Chicken Talisman ay agad na lumabas. Naramdaman ni na Shimeng at Zumao na gumaan ang kanilang mga katawan. At silang dalawa ay lumutang din sa ere. Ano ang nangyayari? Immortal, kami ay lumilipad. Huwag kayong mag-alala. Ginamit ko lang ang aking kapangyarihan upang buhatin kayo. Upang hindi na kayo mahirapan sa paglalakbay. Pagkalipas ng 1-0 minuto, na yung kinghe sa paanan ng bundok. Tingnan ninyo. May 3 malalaking ibon sa langit. Tumingala ang lahat. Nakita nila ang 3 itim na tuldok sa abot tanaw. Nadahan-dahang lumilipad patungo sa nayon. Diyos ko, sina Shimeng at ang kapitan ng nayon. Lumilipad ba sila? Pagkatapos ay tumalikod siya at lumuhod sa akin. Sumunod din ang mga taga-baryo. Maraming salamat sa pagliligtas sa aming buhay, mahal na Panginoon. Tumayo na kayong lahat. Hindi na kailangan ng formalidad. Tumayo si Zumao at malakas na nag-utos. Ito ay isang malaking kaganapan para sa aming nayon ng Kings. Ang bawat pamilya ay naglabas ng pinakamagagandang pagkain. At naghanda ng piging para sa mga ninuno. Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga taga-baryo. At nagmadaling umuwi para maghanda. Hindi nagtagal, isang mahabang mesa ang inilatag sa pasukan ng nayon. Puno ng homemade rice wine, pinausukang karne at prutas at gulay. Pagkatapos naming kumain at uminom, tumayo ako para bumalik sa bundok. Sandali lang, mahal na pantas. Matapos mag-usap ng buong nayon, handa kaming mag-ipon ng kahoy at bato upang ipagtayo kayo ng tahanan dito. Sana ay manatili kayo rito ng matagal. Bakit niyo ako pinipilit na manatili sa nayon? Sana ay maunawaan niyo ang aming hangarin, mahal na pantas. Bagamat panahon ng kasaganaan ngayon. Ngunit ang hangganan ng Pingjiang ay puno ng salot. At laganap ang sakit. 7 o 8 nayon na sa paligid ang naging ghost towns dahil sa salot. Ang hamak na tao ay nangangahas na humiling sa iyo na protektahan ang nayon ng Qingjian. At panatilihing ligtas ang mga kababayan. Bagaman gusto ko ang pagiging simple ng nayong ito. Ang mga naglilinang ng immortalidad ay kailangang manatiling misteryoso. Ang matagal na pamamalagi sa mundo ng mga tao ay magpapawala ng aking immortalidad. Ngumiti ako at sinabing kailangan ng mga naglilinang na isama ang kanilang sarili sa kalikasan. At maunawaan ang langit at lupa. Hindi ako maaaring manatili ng matagal sa nayon. Ngunit magtatayo ako ng tirahan sa bundok Qingli. At maninirahan doon. Kung mayroon kayong anumang kagyat na bagay, maaari ninyo akong hanapin sa bundok. Natuwa sina Zumao at Shimeng nang marinig ito. Agad siyang tumango at sumang-ayon. Teka, diwata. Napakahalaga ba ng elixir na iyon? Tama, mahirap makakuha ng elixir. Kailangan nito ng maraming mahalagang halamang gamot para malikha. Wala akong handang elixir ngayon. Para gamutin ang sakit. Kahit na mapapaalala ko ang aking pangalan sa iba. Ngunit kung ipapakita ko ang aking pambihirang kapangyarihan sa harap ng mga taga-nayon, baka hindi nila ito makalimutan habang buhay. Sa pag-iisip nito, nagpatuloy ako bagaman wala akong elixir. Maaari ko pa rin gamitin ang aking kapangyarihan upang direktang gamutin kayo. Ipunin ang mga taong may salot mula sa mga kalapit na nayon. Sa oras na ito bukas, babalik ako para gamutin sila. Pagkasabi nito, humarurot ako. Naging isang anino, at lumipad patungo sa bundok Qinglu. Sabay-sabay na yumukod ang mga taga-nayon, at sumigaw ng paalam, mahal na Panginoon. Pagkaalis ko, nagtipon-tipon ang mga taga-nayon para pag-usapan ang pagsundo sa mga tao. Tinapik ni Uncle Wang ang balikat ni Zumao, Lao Zhao. Ang Zhoujiao kung saan nakatira ang iyong pamilya, ay mayroon ding salot, hindi ba? Isama na rin natin sila. Nakita ng isa pang matanda na tahimik lang si Zumao. Lao Zhao, ano ang iniisip mo? Iniisip ko, kung paano natin susuklian ang kabutihan ng Panginoon. Pero wala tayong anumang bagay na maibibigay sa kanya. Tama, hindi kumakain ang mga immortal. Siguro hindi niya magugustuhan ang mga makamundong bagay na ito. Nag-isip si Zumao sandali, at may kislap sa kanyang mga mata. Naisip ko na ang lahat ng tao sa mundo ay mahilig sa karangalan at katanyagan. Kahit ang mga Diyos sa templo ay mahilig sa gintong imahe at insenso.
Kahit na hindi pinahahalagahan ng banal na Panginoon ang mga ito. Ngunit kung maipapalaganap natin ang kanyang pangalan, tiyak na matutuwa siya kapag narinig niya ito. Nang marinig ito ng mga matatanda, lahat sila ay tumango. Pinupuri sila o na may punto. Agad namang gumuhit si Zumao ng ilang larawan ng banal na Panginoon. At ipinadala ang mga ito sa ibang nayon. Upang ipalaganap ang pangalan ng banal na Panginoon. Kinabukasan, pagkaumaga pa lang, ang nayon ng Xinjiang ay nagpadala ng 4 o 5 malalakas na lalaki. Upang magkahiwalay na pumunta sa mga kalapit na nayon. Para sunduin ang mga taga-nayon na marunong magkulay. Samantala, dinala ni Shimeng ang kanyang anak na babae. Pumunta sa Li Family Village ng Biyenan. Ngunit pagpasok pa lang nila sa nayon ay natigilan sila. Magulo ang loob. Maraming bahay ang nasunog at ang balangkas na lang ang natira. Lolo at lola. Sana ayos lang sila. Sa sandaling iyon, isang magulong-gulong na taga-nayon ang nagmamadaling tumakbo sa tabi nila. Mukhang takot na takot. Agad siyang hinarang ni Shimeng. Kuya, bakit naging ganito ang nayon? Nasaan ang pamilya ni Matandang Li? Yung nakatira sa silangang bahagi ng nayon. Ikaw ang manugang ni Matandang Li, di ba? Ay, malala ang salot sa nayon. Sabi ng punong nayon ang mga may sakit. Ay mga malas at pinalaya sa lumang templo sa labas ng nayon. Para mamuhay mag-isa. Ang mga bahay ay sinunog. Dahil baka kumalat ang salot. Nagbago ang ekspresyon ni Shimeng. Hinila niya si Nyanyan at tumakbo patungo sa lumang templo sa labas ng nayon. Sa sandaling binuksan niya ang pinto. Isang masangsang na amoy ng amag at gamot ang sumalubong sa kanila. Nakahandusay sa sahig ang mahigit 10 tao. Lahat sila ay maputla ang mukha. Naghihingalo na. Wala na silang lakas kahit iangat ang kanilang mga kamay. Mabilis na nagmasid si Shimeng. Agad niyang nakita ang kanyang biyenang lalaki na nakapulupot sa sulok. Si Matandang Li at ang kanyang biyenang babae. Sumigaw siya ng tatay, nanay. At mabilis na lumapit. Pilit bumangon si Matandang Li. Shimeng, bakit ka nandito? Umalis ka na. May salot kami. Mahahawa ka. Pero nang masulyapan niya si Nyanyan sa likod ni Shimeng. Kung ayaw mong mabuhay, bakit mo pa isinama si Nyanyan? Dali, ilayo mo siya. Hinawakan ni Shimeng ang balikat ng biyenan niya. At sinabing may pagpapasya, itay. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po mahahawa si Nyanyan. Ang aming Xinjiang ay pinoprotektahan ng mga immortal. Hindi kami malalapitan ng salot. Ilang residente na nahawaan ng salot sa tabi niya ang umiling. Immortal. Shimeng, nilalagnat ka ba? Ang manugang mo ay baka natakot na. Anong proteksyon ng immortal? Ilang tao na ang pinatay ng salot na ito. Hindi ganoon kadaling pigilan yan. Pagkatapos ng usap-usapan, ang mga taga-nayon na hinarang ni Shimeng kanina, ay dumating kasama ang mga taong may hawak na pamalo. Ang nangunguna sa kanila ay ang pinuno ng Li Family Village na si Li Huaiyan. Shimeng, bakit ka nagpunta rito sa Li Family Village? Huwag mong dalhin dito ang malas ng Qingjian Village. Ganito ba talaga kayo sa Li Village sa inyong mga kababayan? Kapag tinamaan ng peste, itatapon na lang sa Ancestral Hall para maghintay ng kamatayan. Akala niyo ba ay mapipigilan ang peste sa pagsunog ng mga bahay? Sinasabi ko sa inyo, sa Qingjian Village namin ay may bumabang immortal, at matagal nang napagaling ang peste. Nandito ako ngayon para sunduin ang aking mga biyenan, pati na ang mga kababayang ito para ipagamot sa Qingjian Village. Napakunot ang noo ni Li Huaiyan. Biglang pumasok sa isip niya ang kakaibang pangyayari noong nakaraang gabi. 10 milya sa kanluran ng nayon. Sa nayon ng Qingjian, may biglang sumilay na gintong liwanag. Diretso itong tumama sa langit. Akala niya noon ay sunog lang iyon sa bundok. Ngayong naiisip niya ito. Posible kayang may bumabang immortal. Ngunit sa nakikitang paninindigan ni Shimeng, medyo nag-aalinlangan pa rin siya. Nang sasagot na sana siya, inilabas na ni Shimeng ang isang larawan. Tingnan ninyo. Ito ang immortal na si Susi na nagligtas sa ating nayon ng Qingjian. Napakapangyarihan niya. Ang simpleng peste ay walang binatbat sa kanya. Sino ang nakakaalam kung ito ay isang bagay na iginuhit mo lang? Hindi ganoon kadaling bumaba ang mga ordinaryong immortal. Huwag kang magkalat ng kasinungalingan dito. Kung hindi, hindi kami magiging magalang sa iyo. Agad nagkagulo ang eksena. Sa sandaling iyon, biglang kumawala si Nyanyan sa kamay ni Shimeng, at tumayo sa harap ng lahat. Nakatayo ng tuwid ang maliit niyang katawan. Tumigil na kayong lahat sa pag-ingay. May tunay na diwata sa nayon ng Qingjian. Mabait ang diwata. Papuntahin niyo sa nayon ng Qingjian ang mga may peste. Siguradong gagaling silang lahat. Lolo punong nayon. Kahit hindi kayo maniwala sa diwata. Hayaan mong isama ng tatay ko ang mga kabaryong ito. Wala namang mawawala sa inyong baryo Li. Para hindi na sila makahawa ng iba. Nanahimik si Li Huaiyan. Tiningnan niya ang mga naghihingalong taga-baryo sa lupa. Sa wakas ay lumambot na ang kanyang tono. Shimeng, alang-alang sa anak mo.
Magtitiwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Pero kung magkaroon ng kahit kaunting pagkakamali, ikaw ang pananagutin ko. Ganoon na lang. Inalalayan ni Shimeng ang kanyang biyenan. At pinangunahan ang mahigit 10 taga-baryo na nakasuot ng pangulay. Sa pagbalik sa Qingjian Village, samantala, tiningnan ni Li Huayan ang papalayong grupo. At lihim na nag-isip, hindi pwede. Kailangan ko silang sundan ng palihim. Kung may immortal nga sa Qingjian Village, hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Pagkalipas ng kalahating oras, sa pasukan ng Qingjian Village, naghihintay si punong barangay Zumao kasama ang mahigit 10 taga-nayon. Nang makita niyang bumalik si Shimeng kasama ang kanyang mga tauhan, agad na sinalubong. Naging maayos ba ang biyahe? Walang nangyaring masama, di ba? Lahat ay maayos. Naiuwi na ang mga tao. Ngayon, hintayin na lang natin ang pagkilos ng Panginoon. Makalipas ang isa pang oras, ang iba pang mga taga-nayon, sunod-sunod na dinala rito ang mga taong may sakit mula sa mga karatig na yon, umabot na sila sa mahigit 30. Ang ating mahal na Panginoon ay mahabagin, at may malasakit sa lahat ng nilalang. Ngayong araw, nais niyang gamutin ang lahat ng mga kababayan nating may sakit. Samantala, ako naman ay mahimbing na natutulog sa bundok, nang bigla akong magising dahil sa tunog ng alarm. Naku! Halos makalimutan kong gagamutin ko pa pala ang mga taga-baryo ngayon. Agad akong nag-ayos at lumipad sa himpapawid. Nakita kong nakaluhod ang mga taga-baryo sa bakanting lot sa bukana ng nayon. Nagsasamba sila. Grabe naman sila. Hindi ko napigilang matawa dahil seryoso ang mga taga-nayon. Hindi ko rin sila dapat bigin. Malakas na sumigaw si Zumao sa ibaba. Malugod naming tinatanggap ang pagdating ng ating banal na Panginoon. Kasabay ng kanyang sigaw, isang matinis na tunog ng espada ang umalinggaw sa langit. Isang mahabang espadang pilak na kasingkinang ng jade ang bumaba mula sa langit. Isang mahabang espadang pilak na kasingkinang ng jade ang bumaba mula sa langit. Matatag na nakabaon sa gitna ng bakanting lote. May mahinang gininto ang liwanag pa rin sa talim ng espada. Kasunod nito, isang figura ang dahan-dahang bumaba mula sa himpapawid. Puting damit na mas puti pa sa niebe. Pambihirang karisma. Pambihirang karisma. Para bang isang immortal mula sa siyam na langit. Ang mga taga-nayon ng Qingjian Village ay agad na napaiyak sa tuwa. Patuloy na lumuhod at sumamba sa Panginoon. Ang mga tao mula sa ibang nayon ay namangha rin sa eksenang ito. Maging si Li Huaian ay napanganga, na may isang kaisipan lamang sa kanyang puso. Mayroon talagang immortal. Hindi ninyo kailangang magpakumbaba. Dumating ako ngayon para iligtas ang mga taong ito na may salot. Panginoon, sila ang mga taong may salot mula sa kalapit na nayon. Mangyaring tulungan ninyo sila. Ang mga taong may maputlang mukha at mahinang hininga ay agad na nakaramdam ng init sa buong katawan. Ang sakit sa kanilang katawan ay mabilis na nawala. Maging ang espiritu ay gumaling din. Ang mga pasyente ay nababalutan ng aking kapangyarihan. Mabilis na nawala ang kanilang sakit. Ang Diyos ay tunay na nagpakita. Nang mawala ang huling sinag ng liwanag, ang lahat ng mga taga-nayon ay lumuhod at yumukod. Maraming salamat sa iyong biyaya, mahal na Panginoon, sa pagliligtas sa aming buhay. Tumayo na kayong lahat. Huwag na kayong magbigay galang. Nang sandaling iyon, mabilis na lumapit si Zumao. Mahal na Panginoon, mayroon akong isang bagay na nais kong ipagtapat at humingi ng kapatawaran sa inyo. Kahapon, gumawa ako ng inyong larawan ng walang pahintulot. At ipinadala ko ang mga taga-nayon upang dalhin ito sa mga kalapit na nayon. Upang ipahayag ang inyong kabutihan. Patawarin niyo po ako. May naisip ako. Ito ang gusto ko. Ang pagpapalaganap ng aking pangalan ay makakatulong sa aking plano. Pero sa labas, kalmado pa rin ako. Ayos lang. Ginawa mo rin ito para iligtas ang mga tao. Hindi kita sinisisi. Agad na nakahinga ng maluwag si Zumao. Panginoong Xuanjun, isinasamo naming protektahan niyo rin ang aming nayon ng Li. Gusto rin naming magpatayo ng templo para sambahin kayo. Nakamamo kaming pagbigyan niyo kami. Kapitan Li, bakit kayo narito? Hindi ako mapalagay. Kaya palihim kaming sumunod ng mga kababayan ko. Hindi ko inakalang makikita nga namin ang ating banal na Panginoon. Tiningnan siya ni Zumao. Kahit na may pagkadismaya, ngunit hindi rin siya naglakas loob na magsalita. Kailangan lang niyang pigilan ang kanyang iniisip. Naunawaan ko ang inyong hangarin. Ngunit hindi na kailangang maging magarbo ang pagtatayo ng templo. Gawin lang ito ayon sa inyong kakayahan. Huwag ninyong pahirapan ang mga tao. Huwag kayong mag-alala, mahal na Panginoon. Tataniman ko sa isip ang inyong mga aral. Hindi ko kailanman dadagdagan ang pasanin ng mga mamamayan. Tumango. Buksan ang system panel. Host na si Susie, na-unlock na ang Horse Talisman at Rooster Talisman. Ang progreso para sa susunod na talisman ay nasa 86%. Pagkakita nito, naisip ko, kapag bumalik na ang ibang taga-baryo sa kanilang mga nayon,
At ipinahayag ang nangyari ngayon. Dapat ay malapit nang matapos ang pag-unlock. Ang tanong na lang ay kung anong talisman ang susunod na pipiliin. Kinabukasan ng umaga, sa isang eskinita sa Qingjian Village, biglang lumitaw ang isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng maikling kamiseta. Gamit ang monkey talisman kaya ako nakapag-transform. Tama, nung napuno ang popularity ko kagabi. Ang ikatlong talisman na pinili ko ay ang monkey talisman. Hindi lang nito kayang gawing hayop ang mga tao at bagay, kundi kaya rin itong mag-transform ng buo bilang ibang tao. Naglalakad-lakad ako, hanggang sa makarating ako sa isang bahay na may nakasabit na karatula ng King's School. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko si Zumao na nakatayo sa harap ng bulwagan, at nagtuturo ng Sanzijing sa mahigit 10 bata. May malawak talagang kaalaman itong si Zumao. Hindi katakatakang mataas ang respeto sa kanya sa nayon ng Qingjian. Noong break time, pagkaalis ng mga bata para maglaro, itinulak ko ang pinto at pumasok sa loob. Tanong niya na nakangiti, Kapitan Zhao, sa sipag ninyong turuan ang mga bata na magbasa at magsulat. Umaasa ba kayo na makakapasa sila sa pagsusulit at magiging opisyal? Mukhang hindi kayo taga rito. Matanda. Tinuturuan ko ang mga bata na magbasa at magsulat, para lang maintindihan nila ang tama at mali sa hinaharap. Kahit hindi sila maging opisyal, ang kaalaman ay mas mahusay kaysa sa pagtatrabaho sa bukid habang buhay. Lalo akong humanga kay Zumao. Siya nga ay isang taong may pananaw at kabutihan. Nang makauwi na ang mga bata mula sa paaralan, masiglang inanyayahan ni Zumao si Luyan sa kanilang bahay. Ngunit pagpasok pa lang, bigla siyang lumingon at lumuhod. Pagbati sa banal na Panginoon. Ang bilis mong nabuking. Hindi dapat. Paano mo ako nakilala? Panginoon, kahit nagbago ang iyong anyo, ang iyong aura at tono ng pananalita, ay hindi sa isang ordinaryong matanda. Bukod pa rito, 3 araw pa lang mula nang dumating ang Panginoon. At hindi pa humuhupa ang salot sa Pingjiang. Bihira lang ang mga dayuhan na naglalakad-lakad ng basta-basta. At hindi sila basta-basta pupunta sa eskwelahan ng Qingjian Village. Narinig ko na ang mga immortal ay may kakayahang magbago ng anyo. Kaya't naglakas loob akong hulaan na kayo ang Panginoon. Nang malaman kong nabuking ako, hindi na ako nagpanggap. Bahagyang gumalaw ang aking daliri, at nawala ang aking kapangyarihan. Bumalik sa dati nitong anyo, dahil nabuking mo na ako. Hindi na ako magtatago sa iyo. Ang pagbaba ko sa bundok, ay para lang makita ang buhay ng mga mortal. Sandali akong huminto, at biglang may naisip ako. Itinaas ko ang aking kamay at iwinagayway. Ang isang ligaw na pusa, ay ginawa kong puting piksiw, at nakahanap na rin ako ng merienda para sa aking alaga. Gusto nito ng ginto at pilak. Pero ang ginto at pilak ay pera ng mga tao. Hindi tama na ipaalay ko sa inyo. Tiningnan ni Zumao ang piksiw, at agad lumuhod. Ang Panginoon ay makapangyarihan. Ngayon ay namangha talaga ako. Nag-isip siya sandali. Pagkatapos ay tumingala at sinabing, Mahal na Xuanjun. Mayroon akong mungkahi. Baka makatulong ito sa iyo na makumpleto ang iyong ginto at pilak. Sabihin mo, sa paanan ng bundok Qinglong, mayroong isang grupo ng mga tulisan. Ang pinuno ng bandido ay si Blackbeard. Matagal na siyang namalagi sa Bear Village. Marami na siyang ninakawan sa mga kalapit na nayon. Marami na siyang naipong ginto, pilak at kayamanan. Ang grupong ito ng mga bandido ay malupit. Pinahirapan ang mga tao. Ngunit ang gobyerno ay hindi pa rin sila nahuli. Narinig ko sa lihim. Ang itim na oso na ito ay kasabwat ng mahistrado. Karamihan sa mga ninakaw na pera ay ibinibigay sa mahistrado. Ang paglipol ng mga bandido ng pamahalaan ay pagpapanggap lamang. May ganoon pala. May ganoon pala. Kung gayon, ituro mo sa akin ang daan. Di nagtagal. Dumating kami sa isang nayon ng mga bato malapit sa Bear Fort. Ang nayon ay malungkot. Ang mga pinto at bintana ng bawat bahay ay sarado. Paminsan-minsan, may sumisilip na taga-nayon. Nakita kami, at agad na bumalik sa loob. Huminto si Zumao, at bumuntong hininga. Ang Luanxi Village ang pinakagrabe ang pinsala sa mga bandido. Takot na ang mga taga-baryo sa pagnanakaw. Nagkukubli sila at hindi lumalabas kapag may naririnig na ingay. Bakit hindi sila lumipat sa ibang lugar? Hindi ninyo po alam, mahal na Panginoon. Ngayon, laganap ang mga mabibigat na buwis. Nawawala ng tirahan ang mga tao. Kahit lumipat sila, hindi rin tiyak kung makakahanap pa ng matutuluyan. Isa pa, marami ang nanirahan dito habang buhay. At ayaw na ring lisanin ang kanilang lupang sinilangan. Hindi man ako kabilang sa panahong ito. Nadarama ko pa rin ang pait at kawalang pag-asa. At nag-aalab ang galit sa aking puso. Sa magulong panahong ito, nagdurusa ang taong bayan. Laganap ang mga tiwaling opisyal. Naglipa na ang mga bandido. Dahil may kakayahan ako, hindi ako maaaring magsawalang kibo. Sa sandaling iyon, may narinig na mahinang paghikbi.
Nakita ang isang lalaking malaki ang pangangatawan na nakapulupot sa sulok ng pader. Hawak ang magkabilang ulo. Nanginginig ang mga balikat. Nilapitan ko siya, at mahinahong tinanong, Kuya, bakit ka ganyan kalungkot? Kayo po ba ang opisyal na ipinadala ng korte? Parang awan niyo na, tulungan niyo kami. Ipaghiganti niyo po ang aking asawa at anak. Hindi ako opisyal ng pamahalaan. Isa lang akong nagdaraan. Pero kung gusto mong maghiganti, matutulungan kita. Akala ko kung sino. Pero napakarami ng mga tulisan. May dala pa silang mga sandata. Mag-isa lang ako. Hindi kami kalaban para sa kanila. Ilang araw na ang nakalipas, dumating sila sa aming nayon para magnakaw. Pinatay nila ang aking asawa at mga anak. Umalis na tayo. Ilang hakbang pa lang ang nalalakad namin. Nang biglang may narinig kaming mabilis na yabag sa likod. Hinabol kami ng lalaki. Sasama ako sa inyo. Kahit mamatay ako. Ipaghihiganti ko ang aking asawa at anak. Ako si Wang Hu. Pamilyar ako sa Beer Fortress. Matutulungan ko kayo. Wang Hu, ang nasa harap mo ay ang banal na Panginoon. Siya ay isang tunay na immortal na bumaba mula sa langit, na nagliligtas sa mga tao sa kaguluhan. Tiyak na matutulungan kanyang maghiganti. Nagulat si Wang Hu. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Hindi ako nagsalita. Ang kapangyarihan ng horse talisman ay bumalot kay Wang Hu. Agad na gumaling ang kanyang mga sugat. Ngayon, naniniwala ka na ba? Naramdaman ni Wang Hu ang gaan ng kanyang katawan. Lumuhod siya ng biglaan. Panginoon, pakiusap, ipaghiganti niyo ang aking asawa at mga anak. Handa akong maging alipin niyo. Tumayo ka. Hahayaan kitang ipaghiganti ang iyong asawa at mga anak sa sarili mong mga kamay. Nagpatuloy sa paglalakad ang tatlo. Pagkalipas ng kalahating oras, sa wakas ay nakarating sila sa tarangkahan ng kuta. Ang tarangkahan ng kuta ay saradong-sarado. Sa ibabaw ng pader ay punong-puno ng mga maihawak na pana. Mga tulisan na may mababangis na mukha. Ang namumuno sa kanila ay ang pinuno na si Blackbeard. Ang kanyang nag-iisang mata ay dilat na dilat. At mapanuyang tumawa, kayo lang tatlo. Nangahas din kayong pumunta sa Beer Village para mamatay. Siguro sawa na kayong mabuhay, ano? Blackbeard. Ikaw na walang pusong halimaw. Pinahihirapan mo ang mga tao. Ninanakawan ang mga nayon. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. At ako naman ay ngumiti ng mapait. Sabihin mo kay Wang Hu na humayo na siya. Ipaghiganti mo ang iyong pamilya gamit ang sarili mong mga kamay. Iniunat ko ang aking kamay. Ang kapangyarihan ng Monkey Talisman at Horse Talisman ay namuo bilang isang bolang liwanag sa aking palad. At saka ko ito ipinasok sa katawan ni Wang Hu. Biglang napilipit at nagbago ang kanyang katawan. Kasabay ng isang nakabibinging atungan ng tigre. Isang nakakatakot na tigre. Ang biglang lumitaw sa harap ng lahat. Tumingin si Wang Hu sa kanyang mga kuko. Puspos ng kagalakan at pagkasabik. Ito ang kapangyarihan. Ito ang kapangyarihan ng paghihiganti. Kasabay nito, pinakawalan ko ang pusa na naging piksyo. Mahinahon niyang sinabi, sige. Samahan mo siya at magsanay ng husto. Naunang sumugod ang tigre sa grupo ng mga bandido. Sa isang kaway ng matatalim na kuko, ilang bandido ang sumigaw at bumagsak sa lupa, habang bumulwak ang dugo sa paligid. Nang makita ito ng mga bandido, sabay-sabay nilang iwinagayway ang kanilang mga espada at sibat patungo sa tigre. Ang kapangyarihan ng pagbabagong buhay, mula sa anting-anting ng hipo, ay nagpapanatili kay tigre. Na walang galos, kahit matamaan, agad gumagaling ang sugat. Samantala, lumukso si Pixiu, at lumipad sa air. Ang mga pana ng mga bandido ay tumama sa kanya. Tanging tunog lang ng kalansing ang naririnig. Hindi man lang nasugatan. Takot na takot ang mga bandido. At umatras sila. Nagkunwari si Blackbeard na kalmado. At iwinagayway ang kanyang malaking espada. Sumigaw siya, ano ang kinakatakutan ninyo? 2 hayop lang yan, patayin ninyo. Sino ang makakapatay sa kanila? Gagantimpalaan ng 100 tael ng pilak. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, sumugod na ang Pixiu. Isang hampas lang, lumipad na siya. At bumagsak ng malakas sa tarangkahan ng kuta. Hindi na siya makabangon. Nang makita ng mga bandido na natumba ang kanilang pinuno, biglang nagkagulo ang lahat. Nagunahan silang bitawan ang kanilang mga armas para tumakas. Ngunit hindi huminto sina Wang Hu at Pixiu. Biglang umalingaw ang mga sigaw ng sakit sa loob ng kuta. Nang makitang wala ng matatakbuhan, hinanda na lang ng mga natitirang tulisan ang kanilang mga pana. Labanan natin, patayin natin ang halimaw na iyan. Para mabuhay tayo. Habang nakatingin sa lumilipad na pana, hindi man lang ako kumurap. Ano ba iyan? Kung mayroon akong mekanikal na anting-anting, mas mabuti pang magpakamatay na lang ako. Nang itinaas ko ang aking kamay, ang pana ay nanatili sa ere. Na tila ba pinigilan ng isang hindi nakikitang puwersa.
Patuloy sa pagpana. Hindi ako naniniwala na kaya niyang harangan ang lahat ng pana. Sa sumunod na sandali, si Wang Hu ay sumugod na sa harap ng mga bandido. Isang kuko, isang patay. Nang malipol na ang lahat ng bandido, ang banal na kapangyarihan sa loob ni Wang Hu ay naubos na rin. Muli siyang nagbalik sa anyong tao. Lumuhod siya sa harap ko, mahal na Panginoon. Salamat po sa inyo. Naghiganti na rin ako para sa aking asawa at mga anak. Tumayo ka. Nararapat lang ang parusang ito para sa kanila. Pagbukang liwayway kinabukasan. Dala ni Li Chen ang 4 na alagad ng batas. At naglakad sila palabas ng lungsod sa gitna ng hamog. Sa daan, dumaan sila sa ilang nayon. Nakita nilang walang buhay ang bawat nayon. At maraming bangkay sa paligid. Ang ilang nayon ay wala ng tao. Seryoso ang mukha ni Li Chen. Kinuha ang mapa, at nilagyan ng ekis ang bawat nawasak na nayon. Lalo siyang nababahala. Ang salot na ito ay mas malala kaysa sa inaakala niya. Sina Zhao Hu at Zhao Bao ay sumunod kay Li Chen. Madalas silang sumusubok na alamin ang sikreto ng liham. Nagkunwari si Zhao Hu na nagtatanong, Kuya Li, bukod sa pag-imbestiga sa salot at paghahatid ng liham, ano pa ang misyon? May iba pa ba kayong ipag-uutos, Ginoo? Nag-alinlangan sandali si Li Chen. Dahil sa pag-alala sa nakaraan nila ni Zumao. Sa huli ay sinabi niya, may isa pa. May isang opisyal na sa kabisera, na nagpahatid ng sulat at paanyaya para kay Zumao sa pamamagitan ninyo, Ginoong Magistrate. Siguraduhin ninyong may abot ito ng personal sa kanya. Nagulat si Zhao Hu. Talagang may kinalaman sa isang mahalagang tao. Hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. At nagpatuloy sa pagtatanong kung sino si Ginoong Su. Si Zumao ay isang simpleng taganayon na nagbitiw sa kanyang tungkulin. Paano siya nagkaroon ng koneksyon sa isang opisyal sa kabisera? Si Ginoong Su ay isang mahalagang ministro ng kasalukuyang dinastya. Nag-aral sila ni Zumao nang magkasama noon. At malalim ang kanilang pagkakaibigan. Kung bakit bigla siyang nagpadala ng sulat, hindi ko rin alam. Lihim na hinila ni Zhao Dao ang manggas ni Zhao Hu. Kuya, kasama rito ang isang mataas na opisyal ng kabisera. Nakasimangot si Zhao Hu. Seryoso niyang sinabi, Ginoong Su, hindi natin siya kayang kalabanin. Pero hindi rin natin maaaring galitin si Magistrate Wei. Nagbigay siya ng mahigpit na utos. Kung hindi natin ito magawa, wala rin tayong babalikan kundi kamatayan. Kailangan nating sundin ang orihinal na plano. Kumilos na lang tayo ayon sa sitwasyon. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagkaraan ng halos kalahating oras, biglang may narinig na malakas na tunog ng gong at tambol mula sa unahan. At ingay ng maraming tao. Ito ay lubos na naiba sa tahimik na tanawin sa daan. Nagulat ang lahat, at huminto upang tumingin. Kakaiba. Bakit may ganoong karaming tao sa liblib na lugar na ito? Baka may nagtitipon para magrebelde. Isang kakaibang kislap ang sumilay sa mga mata ni Zhao Hu. Tumingin siya kay Kuya Li Chen. Kakaiba ito. Dapat ba tayong bumalik muna sa bayan para magulat sa mahistrado? Hindi na kailangan. Alamin muna natin ang lahat. Kayo, magpalit ng damit ng karaniwang tao. Makihalubilo sa mga tao. Alamin ang dahilan ng kanilang pagtitipon. Huwag silang guluhin. Mabilis na nagpalit ang ilan ng mga simpleng damit na inihanda nila. At tahimik na nakihalubilo sa mga tao. Hindi nagtagal. Nalaman nila. Ngayon ang seremonya ng pagsisimula ng pagtatayo ng templo ng Panginoon sa Qingjian Village. Ang mga tao mula sa mga kalapit na nayon. Lahat sila ay kusang loob na tumutulong. Para pasalamatan ang banal na Panginoon. Sa pagpapagaling sa salot, ang mga pulis ay nagulat kay Li Chen. Napakunot ang noo niya pagkatapos marinig. Ang pagpapagaling ng banal na Panginoon sa salot ay parang panlilin lang ng kulto sa mga tao. Hindi kailangan silang pigilan. Para hindi na madaya ang mas maraming tao. CJ, kinuha ni Li Chen ang kanyang badge ng pulis sa baywang. At kasama ang mga kasamahan, sumugod sa karamihan. Narito ang mga pulis ng Yongzhou. Lahat ng tao, lumayo na kayo. Huwag magtipon at gumawa ng gulo. Biglang tumigil ang tunog ng gong at tambol. Biglang tumahimik ang maingay na paligid. Lumingon ang mga taga-nayon. Mapagmatsyag na tiningnan ni Yuanguang ang grupo. Iginala ni Li Chen ang kanyang paningin. Nang makita niyang ang matandang nangunguna sa seremonya ay si Zumao. Hindi niya napigilang matigilan. Namumula ang pisngi ni Zumao. At puno siya ng sigla. Walang bahid ng salot. Nang makita ni Zumao si Li Chen, hindi siya nataranta. Sa halip tumawa siya. Matagal na tayong hindi nagkita, Chief Li. Bakit ka narito sa Qingjian Village ngayon? Hindi kaya narito ka para sumuporta? Kapatid na Zhu, alam mo bang ang ginawa mo ay panlilin lang sa mga tao? Anong Xuanjun? Anong himala? Ito ay isang panloloko lamang. Palayasin mo agad ang mga tao. Kung hindi, wag mo akong sisihin. Nagkakamali ka, Chief Li. Hindi ito panlilin lang sa mga tao. Noong nakaraang araw, kumalat ang salot. Dumating ang mahal na Panginoon.
at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang lahat ng may sakit. Tunay na nagpapasalamat ang lahat. Kaya't kusang loob silang nagkasundo na magtayo ng templo. Hindi kami nanggugulo. Tumingin si Li Chen sa paligid. Nakita niyang malusog ang lahat ng mga taga-nayon. Malusog. Walang bakas ng sakit pagkatapos ng salot. Hindi ko maiwasang magtaka. Ang tinatawag na Xuanjun na ito ay may kakayahang pagalingin ang salot. Kung gayon, pansamantala akong maniniwala sa iyo. Ngunit kung malaman kong may ginagawa kang masama, dapat itong iproseso ayon sa batas. Tumango si Zumao nang nakangiti. Huwag kang mag-alala, Kapitan Li. Ang lahat ay bukas at transparent. Mga kababayan, dumating na ang takdang oras. Simulan na ang paggawa. Sa isang utos ni Zumao, agad na kumilos ang mga taga-nayon. Naghuhukay ng pundasyon, nagbubuhat ng mga bloke, nagtatayo ng mga kahoy na balangkas. Muling naging abala ang tanawin. Sa gilid ng pulutong, lihim na ibinigay ni Zhao Hu ang suantay token kay Zhao Bao. Kapatid, humanap ka ng dahilan para umalis. At bilisan mong pumunta sa Beer Village para hanapin si Blackbeard. Sabihin mong dalhin niya ang kanyang mga tauhan upang sirain ang Greensword Village. At tiyaking patayin sina Zumao at Li Chen. Tumango si Zhao Bao bilang pagsang-ayon. Samantala sa gitna ng kaguluhan ng mga tao, palihim siyang tumakas mula sa lugar. Nagmadali siyang nagkabayo patungo sa Gokshong Village. Sa kabilang banda, Kapitan Li, matagal na tayong hindi nagkita. Ngayong gumagabi na. Mabuti pa ay magpahinga muna kayo ng iyong mga kasamahan sa Qingjian Village ngayong gabi. Hindi pa huli ang bukas para muling maglakbay upang imbestigahan ang epidemya. Gusto rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang imbestigahan kung totoo ba ang tungkol sa salot. Kaya tumango siya. Kung gayon, aabalahin ko kayo, Kuya Zhu. Pagkatapos sa daan patungong Yongxi Village. Nga pala, Kuya Zhu, may isa pa akong dahilan kung bakit ako narito. Ipinagbili ng kagalang-galang na mahistrado na ibigay ko ito sa inyo. Nang makita ang apat na salitang maok sa Yongqingqi sa pabalat, bahagya siyang nagulat. Isang komplikadong emosyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Nanahimik siya sandali, hindi binuksan ang sobre. Ngunit bumuntong hininga lang ng mahina. Pagkatapos ay isinilid niya ito sa kanyang damit. Hindi mo ba bubuksan para tingnan, kapatid na Zhu? Hindi nagmamadali. Hihintayin ko na lang na lumalim ang gabi at tumahimik ang paligid bago ko ito suriing mabuti. Pagbalik sa nayon ng Qingjian, naghanda ng piging si Zumao. At mainit na tinanggap sina Li Chen at ang mga opisyal. Matapos ang ilang tagay, dahil sa tama ng alak, hindi napigilan ni Li Chen na magtanong. Kapatid na Zhu, kung mayroon kang ang paraan para gamutin ang salot, bakit hindi mo ito iulat sa korte? Isang dakilang gawa ito na makakatulong sa taong bayan. Hindi mo naunawaan, Kapitan Li. Hindi ito karaniwang panggagamot. Ito ay isang himala mula sa ating Panginoon. Nakakita ka na ba ng taong kayang magpagaling ng mga pasyenteng naghihingalo dahil sa salot sa loob lamang ng ilang sandali? Nakakita na ako sa pamamagitan ng isang mangkok ng banal na tubig. At agad na magising ang mga taong may mataas na lagnat. Hindi ito magagawa ng mga ordinaryong tao. Nagulat si Li Chen. Naalala niya ang mga nakita niya pagpasok sa nayon. Ang mga dapat na pinahihirapan ng salot. Ang mga payat na taga-nayon. Ngayon ay masigla ang bawat isa. Hindi ito pek. Ibinuka niya ang bibig. Gustong sumagot. Ngunit hindi nakapagsalita. Matapos ang piging, inayos ni Zumao ang mga pulis sa mga bakanting bahay sa nayon. Kinagabihan, hindi makatulog si Li Chen. Bumangon para hanapin si Zumao. Umupo silang dalawa sa bakuran. Pag-usapan ang mga pangyayari sa mundo. Noong unang panahon, nagsumpaan ang dalawa na magtatagumpay at maglilingkod at ipaglalaban ang bayan. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana dahil hindi nagtagumpay si Zumao sa pagdemanda sa mga tiwaling opisyal. Napilitan siyang magbitiw at bumalik sa kanyang bayan. Samantala, patuloy ang pag-angat ni Sujin at naging isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Bagamat nagpapalitan sila ng mga liham, hindi na sila muling nagkita. Pagbalik ni Zumao sa kanyang silid, binuksan niya ang liham. Para kay kapatid na Mao sa magulong panahon sa Pingjiang. Bulok ang burokrasya, ang mga iskolar. Bulok ang pamahalaan, mahal na hari. Si Ministro Gu ay matapat na nagpapayo sa inyo. Ngunit paulit-ulit siyang nilalayuan. Ngayon, siya ay nawalan na ng pag-asa. Nagpasya na siyang magretiro at umuwi sa probinsya. Dahil sa pag-alala sa ating pagkakaibigan. Taos puso ko siyang inanyayahan na magkita tayo. Upang sariwain ang ating samahan noon. Pagkabasa ni Zumao sa liham, mahina siyang bumuntong hininga. Sige na nga, alang-alang sa nakaraan. Pupuntahan ko na lang siya ng huling beses. Samantala, nagmamadaling naglakbay si Zhao Bao patungo sa Gokshongzhai. Ngunit natigilan siya sa nakita niya. Ang dating maringal na kuta, ngayon ay isa na itong guho. Ang mga bangkay ng mga bandido ay nakakalat sa lupa. Ang dugo ay nagpula sa lupa.
Ang hangin ay puno ng malakas na amoy ng dugo. Paano nangyari? Paano nawasak ang kuta ni Blackbeard? Mayroon siyang daan-daang tao sa ilalim niya. Si Zhao Bao ay nakaramdam ng bahagyang pagkabalisa. Hindi siya nagtagal, at agad siyang nagtungo sa kalapit na nayon ng Luanxi upang magtanong. Pagpasok pa lang niya sa nayon, ang Xuan Tai token sa kanyang baywang ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang token na iyon ay ibinigay ni Magistrate Wei. Nakaukit dito ang marka ng Blackbeard Mountain Fortress. Nang makita ng mga taga-nayon si Zhao Bao na nakasuot ng uniforme ng pulis, nagpakita ng paggalang. Si Wang Hu lang ang nakakilala sa token. May malamig na kislap sa kanyang mga mata. Naalala niya ang sinabi ng Panginoon, na si Blackbeard at Magistrate Wei ay magkasabwat. Sa pagpapahirap sa mga tao, ang pulis na ito ay tiyak na alagad ni Magistrate Wei. Pinigilan ni Wang Hu ang kanyang galit, na may mainit na ngiti sa mukha. Lumapit at yumuko, sinabing, Ginoo, kayo po ay naglakbay ng malayo. Tiyak na pagod kayo sa inyong paglalakbay. Bakit hindi muna kayo magpahinga sa aking tahanan? At uminom ng mainit na tsaa. Si Zhao Bao, na naghahanap ng impormasyon tungkol sa Black Wind Fortress. Nakita ang init ng pagtanggap ng lalaki. Tumango na lamang siya. CJ, makikiabala na muna ako. Pagdating sa bahay ni Wang Hu, hindi na nakapagpigil si Zhao Bao at nagtanong. Wang Hu, bakit kaya namatay silang lahat ng mga tulisan? Ginoong opisyal, hindi rin po namin alam ang tungkol dyan. Ilang araw lang ang nakalipas. May isang diwata na nakaputi, na may dalang tigre at isang mahiwagang hayop, ang dumaan sa aming nayon. Papunta sa Bear's Den. Hindi nagtagal. Nakarinig kami ng mga sigaw mula sa bundok. At pagkatapos, naging ganito na ang kuta. Ang immortal na nakaputi. Ang immortal na nakaputi. Ang banal na hayop na tigre. Walang immortal o banal na hayop sa mundong ito. Baka nagkamali lang kayo ng tingin. Totoong totoo. Maraming taga-baryo ang nakakita. Ang immortal na iyon ay napakalakas. Sa isang kaway lang, may gintong liwanag na. Hindi kalaban ang mga bandido. Ginang opisyal, napagod po kayo sa biyahe. Kumain po muna kayo. Tapos, tatanungin ko ang ibang kababayan. CJ, umalis si Wang Hu sa bahay. At agad dinawag ang ilang taga-baryo. Bumulong siya. Ang pulis na ito ay alagad ni Magistrate Wei. Nandito siya para mag-espiya. Subukan ninyo siyang takutin. Pupunta ako sa Qingjian Village para ipaalam kay Chief Zhao at sa banal na Panginoon na dumating ang mga tao ni Magistrate Wei. Mukhang may masamang balak sila. Tumango ang mga taga-nayon. Agad na maghiwalay. Samantala, sa loob ng bahay, lalong lumakas ang pangamba ni Zhao Bao. Palihim siyang pumunta sa likod bahay. Gusto niyang mag-imbestiga. Ngunit narinig niya ang ilang taga-baryo na mahinang nag-uusap. Ang mga pulis ay alagad ng tiwaling opisyal. Marami na silang napinsalang kababayan natin. Mamaya, itali natin siya. Nilaga ang kanyang binti. Pagbabayarin siya sa kanyang mga kasalanan. Natakot si Zhao Bao. Namutla ang kanyang mukha, at tumakbo palabas ng nayon. Ang kuta ay nawasak, ang misyon ay nabigo. Kung mahuhuli siya ng mga taga-nayon, tiyak na masama ang kanyang kahihinatnan. Nag-iisip siya ng malalim. Hindi siya maaaring bumalik sa Qingjian Village para hanapin si Zhao Hu. At hindi rin siya maaaring bumalik sa bayan para magulat kay Magistrate Wei. Kailangan muna niyang magtago sa isang lugar habang nagpaplano ng susunod na hakbang. Sa kabilang banda, sa bukana ng Qingjian Village, nakatayo si Zhao Hu sa ilalim ng malaking puno. Patingin-tingin sa labas ng nayon. Balisa. Bakit hindi pa siya bumabalik? May nangyari ba sa kanya? Sa sandaling iyon, isang pulis ang dumating na hingal. Kuya Hu, Hepeli. Pinapapunta niya ang lahat sa lumang kagubatan sa labas ng nayon para pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Kilos loob si Zhao Hu. Naisip niya, baka may natuklasan si Lichon. Pinigilan niya ang kanyang pag-aalinlangan at sinundan ang mga pulis patungo sa lumang kagubatan. Nakita niya si Lichon na nakatayo sa isang bukas na espasyo sa kagubatan, na may seryosong ekspresyon. Nang makita niyang kumpleto na ang lahat, dahan-dahan siyang nagsalita, mga pulis. Lihim akong nag-imbestiga kanina. May bakas nga ng paggaling mula sa salot ang mga taga-baryo. Ang pagpapagaling ng Panginoon sa salot ay totoo nga. Bukod pa rito, may mga taga-baryo na kusang loob na bumuo ng isang pangkat ng mga tagapagtanggol sa tabi ng templo ng Xuanzhou. Nagbabantay sila araw at gabi. Hindi sila mukhang ordinaryong mananampalataya. Biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Ano ang gagawin natin? Huminto siya, at lalong kumunot ang kanyang noo. Pinaghihinalaan niyang may gumagamit sa pangalan ng Panginoon upang makuha ang tiwala ng mga tao at magtipon ng mga tao para maghimagsik. Ang bundok Qinglu ay ang lugar kung saan sinasabing bumaba ang Panginoon ayon sa mga taga-baryo. Kung may balak ngang maghimagsik, agad akong bumalik sa bayan para magulat at magpadala ng mga sundalo para supilin sila.
Biglang nagbago ang mga mukha ng mga pulis. At sinabi nila, Kuya Lee, sinasabing may mga immortal sa bundok Kinglan. Hindi ba tayo mapanganib kung aakyat tayo sa bundok? Ano ang kinatatakutan ninyo? Tayo ay mga opisyal ng pamahalaan. Mga pulis na sumusunod sa utos. Gawin nyo na. Kahit may mga diwata pa, hindi nila mapipigilan ang paglutas natin sa kaso. Mamayang hating gabi, tutuloy tayo sa bundok. Walang aatras sa inyo. Nakatayo si Zhao Hu sa gitna ng karamihan. At may kislap ng gintong liwanag sa kanyang mga mata. Natuwa ako ng palihim, tila pinagpala ako ng tadhana. Masalimuot ang lupain ng bundok Qinglu. Lalo na sa gabi, napakadilim at mahirap lakaran. Kung gagawa ako ng aksidente sa bundok, at papatayin si Li Chen, tapos ay ibabaling ang sisi sa pagkamatay niya sa mahal na Panginoon. Magagawa ko na ang utos ni Magistrate Wei, at makakaligtas pa ako sa parusa. Para na ring nakapanghuli ng 2 ibon sa isang bato. Habang inihahanda ni Li Chen ang mga tanod para bumalik sa kubo. At naghihintay na sumapit ang hating gabi para umakyat ng bundok. Nagmamadaling dumating si Wang Hu, kasama ang ilang taga-nayon mula sa Luanxi. King Jian, Kapitan Zhou, may masamang balita. Nagpadala ang magistrate na si Wei ng isang tanod. Pumunta sa nayon ng mga bato para mag-imbestiga tungkol sa kuta ng mga bandido. Ang pulis na iyon ay tauhan niya. Malamang na narito siya para manmanan ang mahal na Panginoon. Biglang namutla si Zumao. Agad niyang naalala ang pulis na umalis ng maaga sa seremonya ng pagtatayo. Patay na. Iyon ay isang espiyang ipinadala ni Magistrate Wei. Baka naipasa na nila ang balita. Sa kabilang banda, sa kuweba ng Qinglu Mountain. Ngumiti ako ng malamig. Dumating na ang mga opisyal sa bundok. Kung gayon, haharapin ko sila ng maayos. Ang gabi ay bumalot sa mga bangin ng Qinglu Mountain. Si Li Chen, nakasuot ng itim na kasuotan. Kasama ang 3 pulis, naglalakad sa bako-bakong daanan ng bundok. Si Zhao Hu ang nasa huli. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang damit. Hawak ng mahigpit ang isang matalim na balaraw. Ang pinakabatang pulis ay bumulong, Kuya Lee. Ang bundok Kinglan ay laging liblib. Sabi-sabi may kakaibang nangyayari rito. 4 lang tayo. Paano kung makasalubong natin ang banal na Panginoon? Mahihirapan tayo dyan. Maraming tao, madali tayong mabubuking. Ang misyon natin ay alamin ang tungkol sa banal na Panginoon. At siya sa atin ang misteryo sa likod ng salot at pagtatayo ng templo. Hindi tayo rito para makipaglaban. Sinundan ni Zhao Hu ang tingin ni Li Chen at sumilip. Sa kalagitnaan ng bundok, may ilang mahihinang ilaw na kumikislap. Malabo niyang nakita ang mga anino ng tao. Nakatalikod sa kanya si Li Chen ngayon. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para umatake. Huminga ng malalim si Zhao Hu. Dahan-dahan niyang binunot ang kanyang maikling panulat. Sinamantala ang ingay ng hanging humahampas sa mga puno. Bigla niyang itinarak ito. Sa likod ni Li Chen. Sa mismong sandaling tatagos na ang dulo ng panulat sa damit nito. Biglang may umalinggaw na huni ng halimaw mula sa malayo. Nagulat si Zhao Hu, nanginginig ang pulso niya. Naglihis ang panulat. Sa laylayan lang ng damit ni Li Chen. Nahiwa ng mahaba. Nakita ang panloob na damit. Anong tunog yon? Mabilis na lumingon si Li Chen. Nakatingin sa kamay ni Zhao Hu na hindi pa nababawi. At sa hawakan ng patalim na nahulog sa kanyang baywang. Zhao Hu, ano ang gagawin mo? Biglang pinawisan ng malamig si Zhao Hu. Nagsimula ng magpaliwanag. Biglang nagliyab ang apoy sa direksyon ng Qingjian Village. Ang magaspang na boses ni Zumao ay tumagos sa dilim. Pumunta sila sa bundok Tianmen. Naku, hindi na inintindi ni Li Chen ang kakaibang kilos ni Zhao Hu. Alam niyang kailangan ng kumilos. Mahigpit niyang sinabi sa mga pulis. Bilisan ninyo ang pag-akyat. Kailangan nating makita ang banal na Panginoon bago dumating ang mga taga-baryo. At alamin ang katotohanan. Tumakbo sila ng mabilis. Sa wakas ay natakasan niya ang mga taga-nayon na humahabol sa kanya. At pagkatapos makahinga sa likod ng isang malaking bato. Biglang may narinig siyang malakas na ingay sa paligid. Isang malaking anino. Ang lumitaw sa ilalim ng buwan. Diyos ko, anong halimaw ito? Totoo ba talagang may masamang espiritu? Mabilis na tumibok ang puso ni Li Chen. Nilakbay niya ang lahat ng lalawigan. At hindi pa nakakita ng ganitong kakaibang hayop. Nagkaroon siya ng pagdududa sa kanyang puso. Bago pa siya makapag-isip ng mabuti. Biglang umungol ang piksyu. At sumugod sa kanila. Napakabilis nito, parang kidlat. Agad nitong tinabig ang huling pulis. Sumisigaw na hinila ni Li Chen ang kasamang opisyal. At tumakbo patungo sa kuweba sa di kalayuan. Bilisan nyo, may kuweba roon. Pumasok tayo sa loob para magtago. Pagkapasok ng lahat sa kuweba. Isang malakas na pagsabog ang narinig sa kanilang likuran. Padabog na bumangga ang ulo ng piksyu sa bukana ng kuweba. At nagliparan ang mga tipak ng bato. Halos tuluyang matakpan ang butas. Sa kritikal na sandaling ito, biglang lumiwanag ang loob ng butas ng malambot na puting ilaw. Nagulat ang lahat, tumingala sila.
Nakita nilang nakatanim sa kisam ng butas ang 12-dosenang kumikinang na kristal, na nagpapaliwanag sa buong kuweba. Ang mas nakakagulat pa ay, ang mga dingding ng kuweba ay hindi karaniwang inukit, kundi mga larawan ng kakaibang hayop. May mga higanteng ahas na nakapulupot, mga mababangis na tigre na nakanganga, at mga alakdan na handang umatake. Bawat larawan ay may kakaibang kapangyarihan. Sa oras na ito, nakapasok na ang kalahati ng Pixiu, at malapit nang makapasok sa loob ng kuweba. Pinawisan ng malamig na pawis si Li Chen. Mabilis niyang kinuha ang baril sa kanyang baywang, at tinarget ang kanang mata ng Pixiu. Bang, sumabog ang apoy. Eksaktong tumama ang bala. Sa target, umiyak ng malakas ang Pixiu, at umagos ang dugo mula sa mata nito. Natatarantang umatras ng ilang hakbang. Sumunod na umatras ng ilang hakbang. Nang makita ito ng mga pulis, natatakot siya na bantayan na natin ang bukana ng kuweba. Ngunit hindi nagtagal ang kagaanan ng kanilang loob. Biglang may narinig na maingay na boses mula sa labas ng kuweba. Dumating si Zumao kasama ang 12-dosenang taga-nayon. Pinuno ng mga pulis na si Li. Paano kayo napunta? Bago pa matapos ang sinabi, biglang umalingaw sa loob ng kuweba ang isang marilag at malalim na musika. Ang himig ay napakalakas, tulad ng libu-libong kabayo na tumatakbo, na may kasamang hindi nakikitang pakiramdam ng panggigipit. Naramdaman ni Li Chen na natuyo ang kanyang lalamunan. At biglang bumangon sa kanyang puso ang isang pakiramdam ng paggalang. Ito ay malinaw na debosyon ng pagsamba. Bakit may ganitong pakiramdam? Sabay-sabay na tumingala ang lahat. Nakita nila ang isang puting figura na lumulutang sa liwanag. Dahan-dahang lumapag sa likod ng Pixiu. Ang halimaw na dati mukhang demonyo, ngayon ay maamo na parang pusa. Nakahiga ng masunurin sa lupa. Dahan-dahan kong hinaplos ang kanang mata ng Pixiu. Ang mahiwagang kapangyarihan ng horse talisman ay naging gininto ang liwanag. Na dahan-dahang pumasok sa kanyang sugat. Ang dati nakapangingilabot na sugat ay mabilis na naghilom sa harap mismo ng aking mga mata. Panauhing nagmula sa malayo. Hindi ko alam kung ano ang pakay ng iyong pagdalaw sa kalaliman ng gabi. Labis na nagulat si Li Chen. Natulala siyang nakatingin sa figurang nasa harap niya. Ilang sandali pa bago siya nakabawi. Isang immortal. May mga immortal nga talaga sa mundo. Ibinuka niya ang kanyang bibig, at sasabihin na sana ang kanyang pakay. Ngunit naunahan siya ni Zumao na nasa kanyang tabi. Mahal na Panginoon, siya po si Kapitan Li. Matagal ko na po siyang kakilala. Hindi po nila sinasadyang manghimasok. Naparito lamang sila upang siya satin ang salot. Sana po ay mapatawad ninyo ako. Ako si Li Chen, kapitan ng Pingjiang, na inutusan ni Magistrate Wei, upang siya satin ang salot sa nayo ng King Jan. Nabalitaan kong nagpakita raw rito ang mahal na Panginoon. At nakita ko ring nagtipon ang mga taga-nayon para magtayo ng templo. Natatakot akong baka nililin lang ng isang kulto ang mga tao. Kaya ako naglakas loob na umakyat ng bundok para mag-imbestiga. Kung nagkasala man ako sa mahal na Panginoon, sana ay patawarin niyo ako. Kulto, kamo, sabihin mo nga. Bakit nagtipon ang mga tao para magtayo ng templo at gamutin ang salot? Agad ninyong hinusgahan na ako'y isang kulto. Ang pagpapagaling ng salot ay isang mabuting gawa. Ngunit ang pagtitipon ng mga tao upang magtayo ng templo, at ang panatisismo ng mga taga-nayon, ay kapareho ng mga kulto sa kasaysayan. Bilang isang opisyal ng korte, mayroon akong responsibilidad na protektahan ang mga tao. Kaya kailangan kong maging maingat. Sana'y maunawaan ninyo, mahal na Panginoon. Tahimik ang loob ng kuweba. Lahat sila ay nakatingin sa akin ng matalim. Ngunit mumiti lang ako ng bahagya, at lumambot ang aking tono. Ayos lang. Ginawa mo ang iyong tungkulin ng patas. At iniisip mo ang kapakanan ng mga tao. Anong kasalanan? Malinaw na nakahinga ng maluwag si Li Chen. Naalala niya ang pulis na itinapon ng Pixiu. Nag-alala siya. Mahal na Panginoon, mayroon kaming isang kapatid sa kalagitnaan ng bundok, na nasugatan ng banal na hayop na ito. Baka may mangyari sa kanya. Siya ang sinasabi mo. Pumalakpak si Zumao. 2 taga-baryo ang nagbuhat sa walang malay na pulis. Pumasok mula sa butas. May naisip ako. Muling pinagana ang kapangyarihan ng anting-anting. Isang ginintuang sinag ang tumama sa kanyang dibdib. Narinig ko ang mahinang tunog ng kaluskos. Nagising na ang opisyal. Nasaan ako? Kuya Li, hindi ba nasa bundok tayo? Mang Wang, kamusta ang pakiramdam mo? Nagmamadaling lumapit si Li Chen para alalayan siya. At nakitang magaling na siya agad. Hindi ito kayang gawin ng medisina. Sa sandaling iyon, humakbang si Zumao. At seryosong sinabi, mahal na Panginoon. Iniulat ng mga taga-baryo kanina, na may isang pulis na nagngangalang Zhao Bao, na may hawak na token mula kay Magistrate Wei, ay pumunta sa pugad ng mga bandido sa Bear Mountain. Mukhang nakikipagsabuatan sa mga bandido. Ano? Biglang lumingon si Li Chen kay Zhao Hu. Malamig ang tingin. Anong ginagawa ng kapatid mo sa Bear's Den? Sabihin mo ang totoo. Namutla si Zhao Hu.
Pilit niyang ipinagtanggol ang sarili. Baka nagkakamali lang kayo ng tao, Kapitan Zhou. Ang kapatid ko, may inasikaso lang siya sa bayan. Hinding-hindi siya makikipagsabuatan sa mga tulisan. Kung nagkamali ba ako o hindi, makikita niyo rin sa sarili ninyong mga mata. Pagkasabi ko nito, itinaas ko ang aking kamay. At dahan-dahang bumaba ang isang drone. Ito ang aking kagamitan sa pagmamanman. Maaaring ay record ang nakaraan sa kanluran. Ang mga kilos ng iyong kapatid. Kitang-kita agad. Hindi pa man ako natatapos magsalita. Ay naglabas ng liwanag ang drone. At ipinapakita ang eksena kung saan si Zhao Hu ay tinangkang paslangin si Li Chen sa bundok. Parang tinamaan ng kidlat si Li Chen sa gulat. Humagulgol si Zhao Hu. At pilit na nagpaliwanag. Kuya Li, napilitan lang ako. Binalaan kami ni Magistrate Wei at Master Sun na kung hindi namin kayo papatayin ni Kapitan Zhao, papatayin nila ang buong pamilya namin. Wala na talaga akong ibang magagawa. May ipinagawa pa ba sa inyo si Magistrate Wei? Wala nang iba. Pinapatay lang namin kayo. At nakipagsabuatan sa Blackbear para patayin ang mga tao sa nayon. Sinabi rin ninyo na bibigyan ninyo kami ng 1,000 tael ng pilak pagkatapos. Nagulantang ang lahat sa loob ng kuweba. Nagulat at nagalit ang mga pulis. At sabay-sabay na sinumpa si Magistrate Wei dahil sa kanyang kasamaan. Binitawan ni Li Chen ang kanyang kamay. Lumingon at hinawakan ang balikat ni Zumao. Tumigil ka. Dali, ilikas nyo ang mga taga-nayon. Ang grupo ng mga bandido ni Blackbear ay may daan-daang katao. Lahat sila ay malulupit at walang awa. Nasa bingit na ng panganib ang Qingjian Village. Tumawa ng malakas si Zumao. May tiwalang sinabi, huwag kang mag-alala, Constable Li. Huwag kang mag-alala, Constable Li. Nitong nakaraang mga araw, sumama ako kay Panginoong Santo patungo sa kuta ng mga bandido sa Dogbear Mountain. Sa isang kumpas lang ng kamay ni Panginoong Santo, ay nilipol na niya ang 300 bandido. Patay na si Blackbear. Hindi na siya banta sa atin. Napasinghap si Li Chen. Puno ng pagkamangha at paggalang ang mga mata niya nang tumingin sa akin. Binaling ko ang aking tingin kay Li Chen. At mahinahong nagtanong, ang taong ito ay nakipagsabuatan sa mga tulisan. At nagbalak laban sa kasamahan. Ano ang balak mong gawin sa kanya? Bilang isang opisyal, alam ang batas. Ngunit nilabag pa rin ito. Nakipagsabuatan sa mga tulisan para saktan ang mga kasamahan at mamamayan. Ayon sa batas, dapat pugutan. Taos ang boses ni Li Chen. Hugot ang espada sa kanyang baywang. Kumislap ang talim sa katawan ni Zhao Hu. Nadahan-dahang bumagsak. Agad na humarap si Li Chen sa iba pang mga opisyal. Matalim ang kanyang mga mata. Mga kapatid, napakasela ng usapin ngayon. Ang pakikipagsabuatan ni Zhao Hu sa magistrate ng Wei para pahirapan ang taong bayan ay karapat-dapat lamang sa kamatayan. Ngunit kung kakalat ang balitang ito, tiyak na mabibigla ang mga kalaban at madadamay ang mas marami pang tao. Tiningnan niya ang lahat at mariing sinabi kung may magtanong sa hinaharap. Sabihin ninyong nahulog si Zhao Hu sa bangin habang naglalakad sa bundok. Naiintindihan ninyo. Huwag kayong mag-alala, Kapitan Li. Nakikinig kami. Ang opisyal na iyon ay nakipagsabuatan sa mga bandido. At gustong patayin ang lahat sa Qingji Village. Dapat siyang mamatay. Iulat ko ito sa gobernador. Parusahan siya. Galit na sabi ni Li Chen. Ang tingin niya ay, kusang napunta sa akin na nakalutang sa ere. Host Susi, na-unlock mo na ang Horse Monkey Talisman Light. 72% na lang ang kailangan para sa susunod na talisman. May natitira pang 768 reputasyon. Tumunog ang abiso ng sistema sa isip ko. Naiintindihan ko, kailangan ko lang magpakita ng himala sa bayan. Para ma-unlock ang susunod na anting-anting. Chief Li, hindi na kailangan. Hindi na kailangan ako pa mismo ang sumama sa iyo sa korte ng bayan. Para patayin ang tiwaling opisyal na iyon. At tapusin ang problema. Nagmamadaling humakbang ng 2 beses si Li Chen. Huwag na huwag mong gagawin iyan. Bagamat karapat dapat mamatay si Magistrate Wei. Siya ay opisyal pa rin ng korte. Kung padalos-dalos mo siyang papatayin, tiyak na darating ang hukbo ng korte para lipulin tayo. Sa oras na iyon, malalagay sa panganib ang mga mamamayan ng Qingjian Village. Kung gayon, ano ang iyong mungkahi, Constable Zhang? May naisip akong plano. Pagkalipas ng 3 araw, magdiriwang ng kaarawan si Ginoong Sujin ng Jingzhou. Dadalo rin mismo ang gobernador sa Piging. Tiyak na pupunta si Magistrate Wei para sumipsip sa kanila. Mabuti pang bumalik na ako sa opisina ng distrito para mag-ulat. Magkukunwari akong mag-ulat na may nagaganap na kaguluhan ng kulto sa nayon ng Qingjian. At hihiling ng dagdag na tauhan para supuin ang mga ito. Habang palihim na kinakalap ang ebidensya ng pakikipagsabuatan ni Magistrate Wei sa mga bandido. Sa araw ng piging ng kaarawan, ilalantad natin ang kanyang mga krimen sa harap ng lahat, para hindi siya makatanggi. Nang marinig iyon, napakilo si Zumao. At dali-daling sinabi, Mahal na Panginoon, ang sudaren na sinasabi ni Hepe Li ay si Sujin ba?
Siya ang aking matalik na kaibigan at kaklase noon. Tumango ako. Tiyak ang tono. Iyan ay isang ligtas na paraan. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Kung sa loob ng 3 araw ay hindi ninyo mapatay ang maestrado, ako mismo ang kikilos. At ipapakita sa lahat ng mamamayan ng bayan kung ano ang tunay na kapangyarihan ng langit. At kung ano ang katarungan. Napatindig si Lichen. Muling lumuhod. Makakaasa po kayo, mahal na Panginoon. Hindi ko po kayo bibigin. Titiyakin kong mapaparusahan ang tiwaling opisyal na iyon. At mabibigyan ng hustisya ang mga tao sa Qingjian Village. Kasabay nito, sa loob ng bulwagan ng yamen ng Jingzhou Prefecture, nakaluhod si Zhao Bao. Nanginginig na iniulat ang malagim na sinapit ng Dogshong Village. Panginoon, wasak na wasak ang Dogshong Village. Walang nakaligtas sa mahigit 300 tauhan ni Blackbeard. Walang natirang buhay sa pinangyarihan. Hindi ito mukhang labanan ng mga ordinaryong tulisan, kundi tila nilipol ng isang kakaibang kapangyarihan. Kalokohan, mga walang kwentang tao lang sila. Subukan mong alalahanin. May nakita ka ba? Nakakaiba. Hindi po ako nagtatago ng anuman. Habang bumababa ako, narinig ko ang mga taga King's Village na nagkukwento. Na may isang banal na pinuno na nakasuot ng puti ang dumating sa Qinglu Mountain. Na may malakas na kapangyarihan. Kayang magpatawag ng hangin at ulan. Pagalingin ang salot. Ang Bear Village ay personal niyang winasak. Si Zhu Mao ay naging tagasunod na ng banal na Panginoon. Nagtitipo ng tao para magtayo ng templo. Nililin lang ang mga taga-nayon. Banal na Panginoon. Pinikit ni Magistrate Wei ang kanyang mga mata. May bahid ng kalupitan sa kanyang mga mata. Magaling, Zhu Mao. Nagbitiw ka na sa tungkulin at umuwi sa probinsya, pero hindi ka pa rin mapakali. Naglakas loob kang gamitin ang pangalan ng isang kulto para makuha ang loob ng mga tao. Master Son, ano ang masasabi mo? Mahal na opisyal, si Zhu Mao ay kilalang matuwid. Dati siyang naghain ng reklamo laban sa inyo dahil sa lihim ninyong pagsuporta sa mga bandido. Kaya ninyo siya pinilit magbitiw. Ngayon, ginagamit niya ang pangalan ng banal na Panginoon para mangalap ng tao. Tiyak na gusto niya kayong paghigantihan. Bakit hindi natin siya salakayin? Sa Qingdi Village gamit ang ating mga pribadong sundalo. Habang mahina pa ang kanyang pundasyon. Pagkatapos, bibigyan natin si Zhu Mao ng kasong pagtataksil. Kahit pa lumabas si Ginoong Sujin. Wala na ring magagawa. Iyan sang-ayon ako riyan. Ipaabot ang aking utos. Patawagin si Kong at tipunin ang 300 piling kawal sa brick kiln sa silangan ng lungsod. Sa loob ng lungsod, tahimik ang mga lansangan. Payat at sakitin ang mga mamamayan. Ramdam pa rin ang epekto ng salot. Si Sujin, na nakasuot ng pangkaraniwang damit, ay nakatingin sa mga taong nakapila para kumuha ng lugaw. Nakakunot ang kanyang noo. Ang kanyang anak na si Suwan ay mahinang nagpayo, Itay. Matanda na po kayo. Hindi niyo na kailangang mag-alala sa mga maliliit na bagay na ito. Ang korte ay may sariling plano. Ay, Warner. Hindi mo naiintindihan, naging kaklasiko si Zhu Mao. Kilala ko siya. Malupit at sakim siya. Lihim siyang sumusuporta sa mga bandido. Nangungulekta siya ng yaman mula sa mga tao. Matagal nang nagdurusa ang mga tao. Ngayon, nagtitipon si Zhu Mao ng mga tao para magtayo ng templo. Kung may tunay na pinuno na makapagliligtas sa mga tao, kahit ikapahamak ko pa, tutulungan ko sila. Pagkasabi niya nito, isang mabilis na yabag ng kabayo ang narinig. Si Li Chen at ilang pulis ay mabilis na dumating. Nang makita si Sujin, agad siyang bumaba sa kabayo. Ginang Su, bakit kayo narito? Hindi ligtas ang lungsod. Mas mabuti pang umuwi na kayo. Nagmamadali si Chief Li. Siguro may balita na tungkol sa Qingjian Village. Maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Mahalaga ito. Huwag ipagsabi. Pumasok ang dalawa sa isang pribadong silid sa kalapit na tsaa. Isinara ni Li Chen ang mga pinto at bintana. Ang lahat na nakita at narinig niya. Sa gabi sa bundok Qinglu, ay isinaysay niya kay Sujing. Sa walang katuturang mundong ito, paanong magkakaroon ng immortal? Hindi kaya nilinlang si Hepe Li. Ni Zhu Mao, mapait na umiti si Li Chen. Kinuha niya mula sa kanyang dibdib ang isang piraso ng basahan na may bahid ng gininto ang liwanag. Kung hindi ko po nakita, ng personal hindi rin ako maniniwala. Ang banal na kapangyarihan sa basahang ito ay hindi kayang gayahin ng panlilinlang ng mga salamangkero. Ipinahayag pa ng banal na Panginoon na kung hindi mapaparusahan si Hukom Wei sa loob ng 3 araw, siya mismo ang pupunta sa korte upang patayin ito. Mayroon siyang ganoong katapangan. Bagaman malupit si Hukom Wei, siya ay isang opisyal na itinalaga ng korte. Ang pagpatay sa opisyal ay malaking kasalanan. Balak ko sanang gamitin ang piging ng kaarawan para hilingin sa gobernador na magbigay ng hustisya. Pero abala ang gobernador nitong mga nakaraang araw. Kaya tinanggihan niya ang imbitasyon ko. Tinanggihan na niya ang imbitasyon ko. Ano na ngayon ang gagawin natin? Si Magistrate Wei ay malupit. Tiyak na sasalakay sa Qingji Village.
Ipinikit ni Zujing ang kanyang mga mata at nag-isip sandali. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, mayroon ng determinasyon sa mga ito. Bumalik ka sa yamen ayon sa orihinal na plano. Magkunwari kang kakampi ni Magistrate Wei. At lihim na mangolekta ng ebidensya laban sa kanya. Sa araw ng piging ng kaarawan, ako mismo ang haharap sa banal na Panginoon na ito. Kung maililigtas niya talaga ang mga tao, tutulungan ko siyang tanggalin. Si Magistrate Wei. Kung siya ay isang manloloko, ibubunyag ko ang kanyang tunay na pagkatao. Pagkatapos magpaalam kay Hijing. Bumalik si Li Chen kasama ang mga pulis sa bulwagan ng yamen. Nakaupo si Magistrate Wei sa likod ng kanyang mesa. Masama ang tingin niya sa lahat. Chief Li, kumusta ang investigasyon sa Qingjian Village? At bakit hindi pa bumabalik si Zhao Hu? Mahal na Ginoo, may kulto nga sa Qingjian Village. Nakipagsabuatan si Zumao sa tinatawag na banal na Panginoon. Upang magtayo ng templo, nililin lang ang mga tao. Si Zhao Hu ay aksidenteng nadulas habang nag-imbestiga. Nahulog sa bangin at namatay. Inutusan na ng inyong lingkod na ilibing siya ng maayos. Pulis Qian. Nahulog si Zhao Hu sa bangin. Nahulog si Zhao Hu sa bangin. Nakita mo ba mismo? Nanigas si Qian. Pinawisan ng malamig sa noo. At dali-daling tumango. Opo, Ginoo. Ako mismo ang nakakita. Napakalalim ng bangin. At ilang piraso lang ng basahan na may dugo ang nakita. Nagkunwari si Magistrate Wei na bumuntong hininga. Si Zhao Hu ay tapat. Naranasan ang ganitong sakuna. Maglaan ng 100 tael na pilak para sa pamilya niya. Pinunong Li. Magpagod ka ng kaunti. Bukas, magdala ka ng mga tao sa nayon ng Kings. Magkunwaring lilipulin ang kulto. Pero ang totoo, alamin ang pagkakakilanlan ng kanilang Panginoon. Kung magkakaroon ng pagkakataon, patayin siya rito. Umalis kayo, Li Chen at ang iba pa. Agad na nagdilim ang mukha ni Magistrate Wei. Ang batang ito, si Li Chen, ay tiyak na nakipagsabuatan kay Zumao. Si Zhao Hu ay malinaw na pinatay niya. Guro Son, kunin mo si Qian. Pahirapan siya. Kailangan mong alamin ang katotohanan tungkol sa Qingjian Village. Kinahapunan ng araw na iyon, si Qian ay nag-iisang naglalakad pa uwi. Dinukot siya ni Master Liu at dinala sa isang liblib na tirahan sa kanluran ng lungsod. Sa loob ng madilim na silid, si Magistrate Wei ay nakaupo ng tuwid sa itaas. Malamig ang tingin niya. Constable Qian, sabihin mo ang totoo. Paano ba talaga namatay si Zhao Hu? Sino ba talaga ang banal na Panginoon ng nayon ng Qingjian? Nanginginig sa takot si Qian. Hindi niya kinaya ang malupit na pagpapahirap. Ilang sandali lang ay inamin na niya ang lahat. Maawa po kayo, Panginoon. Pinatay si Zhao Hu ni Kapitan Li. Dahil nakikipagsabuatan siya sa inyo. Gagamitin ang itim na oso para lipulin ang nayon ng Kings. Ang banal na Panginoon na iyon ay tunay na immortal. Nakaputing damit. Kayang magpagaling ng malalang sugat. At kaya ring mag-utos ng mga kakaibang hayop. Ang kuta ng oso ay mismong siya ang nagpabagsak. Sinabi rin niya na pagkalipas ng 3 araw ay pupunta siya rito sa tanggapan ng distrito para patayin kayo. Nagkatinginan ang magistrate na si Wei at si Master Son. Lahat ay may pag-aalinlangan. Ngumisi siguro Son, Ginoo. Ang batang ito ay nalaso ng kulto. Puro kalokohan ang sinasabi niya. Alam ko ang lakas ni Fatbear. Kahit na inambus sila, hindi sila ganap na mawawala. Mas mabuting maniwala. Huwag nating baliwalain ang posibilidad. Magtipon agad ng 300 piling kawal. Ngayong gabi, lulusubin natin ang nayon ng Qingjian. Naging tahimik ang buong silid. Sandaling nanahimik ang magistrate na si Wei. Bigla siyang nagsalita, sige na. Pabayaan niyo na siyang umalis. Para namang nakahinga ng maluwag si Qian. Gumagapang palabas. Pero hinila ang kanyang kwelyo. Teka, kinuha ni Master Son ang isang maliit na bag ng pilak. At isinilid sa kamay ni Qian. Alam mo kung ano ang dapat sabihin. At kung ano ang hindi dapat sabihin, di ba? Nanginginig si Qian. Mahigpit na hinawakan ang supot ng pera. Hanggang marinig ang pagsara ng gate. Saka lang nakahinga ng maluwag. At nagmamadaling umalis. Mas mabuting maniwala na mayroon. Kaysa maniwala na wala. Sabi niya. Lumakad si Magistrate Wei patungo sa loob ng silid. Kumuha ng tansong susi. At inihagis kay Master Son. Pumunta ka sa inabando ng gawaan ng ladrilyo sa silangan ng bayan. Kunin mo ang baluti at mga baril. Pagkatapos, tawagin mo si Coach Kong. Ginoo, iyon ang aming 300 piling-pili na tropa. Walang kung sakali. Kung may kakaiba talaga, hayaan mong makita ng mga taong ito. Kung ano ang tunay na kapangyarihan. Kung hindi lang dahil sa paglipol sa King's Village. Upang tuluyang mawala ang panganib. Mahal na pinuno, handa na ang 300 piling sundalo. Mangyaring magbigay ng utos. Sa Qingjian Village, walang matitira, babae man o lalaki, matanda man o bata. Walang matitira. Kung may lumaban, lalo na kung makakita kayo ng tinatawag na banal na Panginoong nakaputi. Patayin niyo agad. Kung makakita naman kayo ng kakaibang hayop,
Gamitin niyo ang mga baril. Sakaling may mangyaring hindi inaasahan. O anumang bagay na labas sa katuwiran. Umatras agad kayo. Ang kailangan ko ay impormasyon. Hindi ito walang kabuluhang sakripisyo. Kung hindi kayo makakaalis, magpadala agad ng kalapati para magbigay alam. Masusunod po. Habang papalayo ang tunog ng mga yabag ng kabayo. Maingat na nagtanong si Master Son. Master, ang paggamit ng inyong sariling hukbo. Paano kung malaman ito ni Lord Fui? Hindi sumagot si Magistrate Wei. Tiningnan lang niya ang mga bundok sa malayo. Darating sila para patayin ako sa loob ng 3 araw. Kahit na sila ay mga immortal. Gusto kong makita. Kung mas mabilis ang kanilang mahika. O ang bala. Gabi na. Tahimik ang Qingjian Village. Nagpapatrolya si Zumao kasama ang mga taga-nayon. Kapitan, masamang balita. May mga kabalyero na papalapit mula sa malayo. Hindi bababa sa 300 katao. Mukhang papunta sila sa atin. Bakit ka nagpapanik? Alam na ng Panginoon na magagalit si Magistrate Wei. Kasalukuyan akong naghihintay sa Ancestral Hall. Sinundan ng lahat ang kanyang tingin. Nakita nila akong nakasandal sa pintuan ng Ancestral Hall. Kalmado ang aking mukha, para bang ang kasalukuyang krisis ay hindi mahalaga. Si Magistrate Wei ay likas na mapaghinala. Mas gugustuhin niyang pumatay ng 1,000, kaysa palampasin ang isa. Ngayon, ipakita natin sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng may mas magaling pa sa kanya. Ilang sandali pa, ang 300 sundalong nakaitim na baluti ay papalapit na sa bukana ng nayon. Hinila ni Instructor Kong, ang pinuno nila, ang renda ng kanyang kabayo, at sumigaw ng malakas. Ang nayon ng Yunshui ay nakikipagsabwatan sa mga demonyo, at nagbabalak mag-alsa. Sa utos ni Magistrate Wei, patayin ang mga tao sa nayon. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, ang mga kabalyero ay sumugod patungo sa pasukan ng nayon na parang alon. Gayunpaman, walang anumang emosyon sa aking mukha, na para bang ang 300 katao ay mga langgam lamang na gumagapang. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay. Biglang bumalot sa buong lugar ang isang hindi nakikitang puwersa. Ang mga mangangabayo sa unahan, kasama ang kanilang mga kabayo, ay agad na natigilan. Para silang bumangga sa isang hindi nakikitang pader. Anong nangyayari? Hindi na kami makagalaw. Sigaw ng mga sundalo sa takot. Ngunit nakita nilang parang nakapako ang mga kabayo sa lupa. Hindi gumagalaw. Nagbago ang mukha ni Instruktor Kong. At mariing nag-utos na magpakawala ng mga palaso at magpaputok ng mga musket. Sa susunod na sandali, bumuhos ang mga palaso na parang ulan at umalinggaw ang mga putok ng musket. Ngunit lahat ng palaso at bala ay nagsitigil ng lumapit sa loob ng 3 dangkal mula sa akin. Ay hinarangan ng hindi nakikitang puwersa at nahulog sa lupa. Bahagya kong itinaas ang aking kamay na may kislap ng liwanag ng anting-anting sa aking mga mata at mahinang sinabi, "Ibalik ko sa inyo." Ang lahat ng mga palaso ay biglang nagbago ng direksyon at bumalik sa pinanggalingan nila ng mas mabilis. Ang mga mangangabayo sa harapan ay agad na nabaril na parang salaan. Sunod-sunod ang mga sigaw. Halimaw, hindi ito tao. May sundalong sumigaw sa takot at tumalikod para tumakas. Dahil nandito na kayo. Huwag na kayong umalis. Dahan-dahan akong pumitik. Biglang bumuka ang lupa. Gumugulong ang graba. Ang mga tumatakas na sundalo ay nahulog sa mga bitak at kaagad na nilamon ng lupa. Nanginig ang mga tuhod ni Instructor Kong sa takot. Maawa ka, mahal na immortal. Mayroon akong impormasyon. Sa isang iglap, lumapag siya sa harap ni Instructor Kong at kalmadong sinabi, "Sige, magsalita ka." Nahihirapang huminga si Instructor Kong. Putol-putol ang kanyang boses. May suporta mula sa isang makapangyarihang tao sa kabisera si Magistrate Wei. Pinaliit ko ang aking mga mata. Bahagya kong kinalagan ang pagkakahawak sa kanya. "Ituloy mo." Ngunit sa sumunod na sandali, biglang kumilos si pinuno Kong. Hindi pagpapakamatay ang ginawa niya, kundi ginamit niya ang huling lakas niya para buksan ang hawla ng ibon sa syahan. Isang kalapati ang lumipad mula sa hawla. Isang kislap ng ginhawa ang nakita sa mga mata ni pinuno Kong. Isang ngiting nakakatakot ang lumabas sa kanyang labi. Malalaman ito ng Panginoon. Hindi pa ako tapos magsalita. Bahagya kong itinaas ang aking kamay. Ang kalapati na lumipad ng wala pang 3 metro ay nanigas sa ere. Pagkatapos ay naging abo. Bumuntong hininga ako. Matigas ang ulo. Itinaas ko ang aking kamay at pinantay ang bitak sa lupa. Ang mga bangkay at bakas ng dugo ng mga sundalong iyon ay biglang naglaho ng walang bakas. Para bang hindi kailanman nangyari ang labanang ito. Si Zumao ang unang lumuhod sa lupa. Sumunod naman ang mga taga-nayon. Dakilang Panginoon, napakagaling nyo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang system panel sa harap ko. Na-unlock na ni Susie ang horse, rooster at monkey talismans. 100% na ang pagkuha ng susunod na anting-anting. Sa isip ko, sinabi ko ang sistema.
Kunin ang anting-anting ng aso. Isang kapangyarihang hindi ko pa nararanasan ang kumalat sa buong katawan ko. Ding, binabati kita, host, sa pagkuha ng anting-anting ng aso. Walang kamatayan. Maaaring panatilihing bata ang maihawak nito magpakailanman. Immune sa lahat ng nakamamatay na pinsala. Sa loob ng tanggapan ng mahistrado. Sa loob ng tanggapan ng mahistrado. Si Mahistrado Wei ay nakatitig sa labas ng bintana. Balisa ang mukha. Pagkaraan ng kalahating oras, wala pa ring balita mula kay Instructor Kong. Ang kanyang pagkabalisa ay lalong lumalakas. Paano nangyari na ang 300 piling sundalo ay walang ginawa? Ang banal na Panginoon ba talaga ay isang immortal? Panginoon, tumakas na tayo. Dahil kayang ubusin ng banal na Panginoon ang 300 piling kawal. Tiyak na madali niya tayong mapapatay. Hahaha, tumakas. Makakatakas pa ba ako? Sa mga nakaraang taon, nagnakaw ako sa kaban ng bayan. At nagpahirap sa mga mamamayan. Kahit tumakas pa kayo sa dulo ng mundo, hindi kayo makakatakas sa karma. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Malabo ang tingin ng mahistrado. Tila nalulunod sa alaala. Mahinang tanong niya. Guro, alam mo ba, noong bata pa ako rin ay may malasakit sa bayan. 30 taon na ang nakalipas. Naitalaga ako rito bilang opisyal. Nang una akong manungkulan, binawasan ko ang buwis. At gumastos pa ako ng sarili kong pera para magtayo ng tulay at kalsada. Nakatingin lang siguro sa kanya. Hindi ko inakala na ang sakim at malupit na magistrado ay mayroon ding ganitong nakaraan. Pero alam mo ba kung paano ako ginantihan ng mga tao? Biglang idinilat ng magistrado ang kanyang mga mata. Isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa kanyang mga mata. Tinawag nila akong mapagkunwari. Sinabi nilang mayroon akong ibang motibo. Mayroon pang ang nagpakalat ng chismis na kinukurakot ko ang bigas para sa tulong. Pagbulsa ng kaba ng bayan. Kahit ganoon, tiniis ko pa rin. Inakala ko pang nilinlang lang ang taong bayan ng mga taong may masamang balak. Ngunit lumipas ang 1 taon. Dumating ang matinding tagtuyot. Walang naani sa buong lalawigan. Binuksan ko ang imbakan ng palay. Pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng sakuna. Ngunit ang mga hamak na taong iyon, sa halip na magpasalamat, ay nagreklamo pa na kulang ang pagkain at masyadong malabnaw ang lugaw. Nagreklamo na hindi sapat ang perang ibinigay ko. At nagtipon pa sila para pasukin ang tanggapan ng pamahalaan. Winasak ang aking hapag-alay. At ninakaw ang aking mga ari-arian. Gozong Chayanchong. Sinunog pa nila ang aking mansyon. Lumuhod ako sa harap nila at nagmakaawang tumigil. Pero tinawanan lang nila ako. Sabi nila, bagay lang yan sa mga kurakot na opisyal. Simula noon, naintindihan ko na. Ang mga mamamayan ay mga walang kwentang tao. Kung sino ang mabuti sa kanila, siyang kakagatin nila. Kung ganoon, bakit pa ako magpapanggap na isang matuwid na opisyal? Mas mabuti pang maging masama. At least, mabubuhay ako ng masaya. Dahil hindi sila karapat-dapat sa awa. Ipapaalam ko sa kanila kung ano ang tunay na takot. CJ, ilabas ninyo lahat ng pulbura sa silong. Pakawalan ang lahat ng pasyente mula sa quarantine zone sa timog ng lungsod. Magpadala ng mga mandirigma upang ikalat ang sakit. Hindi ba kayang pagalingin ng banal na Panginoon ang salot? Tingnan natin kung maililigtas niya ang lahat ng tao sa lungsod. Sa araw ng kaarawan ni Sujin, pasasabugin ko ang pulbura. At isasama ko kayong lahat sa libingan. Nagbago ang ekspresyon ni Master Son. Panginoon, papasabugin mo sila. Nandoon din ang gobernador. Siya ay isang opisyal ng korte. Hahaha, hindi ba niya ako gustong patayin? Sige, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Pero gusto kong ipakita sa lahat na kahit ang mga immortal ay hindi makapagliligtas sa mga walang kwentang taong iyon. Samantala, sa bahay ni Lichen, biglang may kumatok sa gate. Nang buksan niya, si Zhao Bao pala. Kuya Li, patay na ba ang kuya ko? Hindi umiwas si Lichen. At seryosong sinabi, ako mismo ang pumatay sa kanya. Nanginginig si Zhao Bao. Bigla niyang hinugot ang kanyang maikling kutsilyo mula sa kanyang baywang. Agad na sinabi ni Lichen, kung gusto mong maghiganti, lumipat tayo ng lugar. May mga bata pa sa loob ng bahay. Ang hindi inaasahan ay, lumuhod si Zhao Bao. Hindi ako naghihiganti. Ang kuya ko ay karapat-dapat mamatay. Noong taon ng tagtuyot, pinatay namin ng mga kapatid ko ang sakim na mga ngalakal ng butil. At ipinamahagi ang butil sa mga tao. Pagkatapos, tumakas kami rito. Ikaw ang humuli sa amin. Ngunit naawa ka sa amin. Hindi lang tayo hindi ipinadala sa mga opisyal, kundi inirekomenda pa tayo bilang mga pulis. Pero tayo, habang nagsasalita, sinampan ni Zhao Bao ang kanyang sarili. Para lang mabuhay. Tinulungan pa natin ang walang kwentang mahistrado sa mga gawaing masama. Dapat akong mamatay. Dapat talaga akong mamatay. Kuya Zhang, patayin mo na ako ngayon. Wala akong reklamo.
Inalalayan siya ni Li Chen. At seryosong sinabi, tumayo ka. Kung alam mong nagkamali ka at handang magbago, may pag-asa pa. Kumusta na si Magistrate Wei ngayon? Pinunasan ni Zhao Bao ang kanyang luha. Kuya Li, nabaliw na si Magistrate Wei. Nagpadala siya ng 300 sundalo sa Qingjian Village. Wala pa ni isa sa kanila ang nakabalik. Plano niyang pasabugin ang pulbura sa piging ng kaarawan ni Lord Su. Pinakawalan din niya ang mga pasyente mula sa lugar ng salot. Para ikalat ang salot, nanliit ang mga mata ni Li Chen. Agad siyang tumayo. Hindi maganda. Kailangan nating ipaalam agad kina Ginoong Su at sa banal na Panginoon. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang mga tsismis sa buong bayan. Ikinakalat ng mga tao na darating ang banal na Panginoon sa tanghali para pagalingin ang salot at parusahan ang masasama. Nagpatrolya si Li Chen kasama ang ilang pulis sa mga kalye. Maghiwa-hiwalay na tayo. Habang nagmamasid sa paligid, hindi nagtagal ay nakasalubong nila si Sujin na nakabihis ng ordinaryong damit. Humanap sila ng tahimik na sulok para mag-usap sandali. At napansin nilang kahina-hinala ang mga kilos ni Magistrate Wei nitong mga nakaraang araw. Nagpasya silang magtungo ng maaga sa mansyon ng mga Su para magbantay, upang mapaghandaan ang masamang balak ni Magistrate Wei. Pagkasabi nito, Panginoon, may dumating mula sa korte. Sabi nila, si Magistrate Wei mismo ang bumisita. At naghihintay siya ngayon sa labas ng mansyon. Nang marinig ito ni Li Chen, agad niyang hinawakan ang kanyang mahabang espada sa baywang. Ang tiwaling opisyal na ito ay tiyak na may masamang intensyon. Bakit hindi natin siya dakpin? Bago pa man siya makatayo ng matatag, para hindi na humaba pa ang gabi. Ngunit pinigilan siya ni Sujin, na may seryosong tingin. Hindi, nakasuot pa rin siya ng balat ng opisyal ng korte. Ang biglaang pag-atake ay magpapahula lamang sa kanya, at magbibigay lamang ng pagkakataon sa kanyang masamang balak. Umalis ka muna. Magkunwari kang hindi mo ako nakita. Hayaan mong alamin ko ang kanyang motibo. Nang tahimik na umalis si Li Chen, inayos ni Sujin ang kanyang damit. Ang kanyang ekspresyon ay naging matalim na parang agila. Naglakad siya patungo sa silid-aralan. Gusto niyang makita kung anong masamang plano ang itinatago ng desperadong asong ito. Sa silid-aralan ng Su Mansion, binago ni Magistrate Wei ang kanyang dating kayabangan at hindi nagpakita ng pagmamataas ng isang opisyal. Sa halip, para siyang isang mapagpakumbabang junior. Nakaupo siya sa upuan ng bisita at umiinom ng tsaa. Nang makita niyang pumasok si Sujin, agad siyang tumayo at nagpakita ng peking ngiti. Ginoong Su, ang inyong lingkod ay naglakas loob na dumalaw at abalahin kayo. Sana'y mapatawad ninyo ako. Tahimik na umupo si Sujin sa pangunahing upuan. Kinuha ang tasa ng tsaa at dahan-dahang hinaplos. Abala si Ginoong Wei sa kanyang mga tungkulin. Ngunit personal siyang dumating ngayon. Hindi ka siguro basta-basta lang bumisita sa akin. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Bumuntong hininga si Magistrate Wei, at agad na napuno ng lungkot ang kanyang mukha. Sa totoo lang, narito ako ngayon, dahil sa kumakalat na tsismis tungkol sa pagdating ng banal na Panginoon. Hindi pa nawawala ang salot. Ang mga tao ay natatakot. Kumakalat ang tsismis. Ako ay nag-iisip ng husto. Ngunit hindi ko pa rin mapakalma ang mga tao. Wala na akong maisip na paraan. Kaya ako ay lumapit kay Ginoong Su upang humingi ng payo kung paano patatagin ang sitwasyon at pakalmahin ang mga tao. Ang mga salitang ito ay taos puso. Kung hindi mo alam, iisipin mong siya ay isang opisyal na nagmamalasakit sa mga tao. Tumingin si Sujin sa kanya at kalmado niyang sinabi, si Lord Wei ay isang opisyal ng Jingzhou Mansion na namamahala sa lugar. Ang pagpapakalma sa mga tao ay tungkulin mo. Matagal na akong nagretiro. Hindi na ako nakikialam sa mga usapin ng korte. Paano ko magagawa iyon? Nagbibiro ka, Ginoong Su. Mabilis na umiti si Magistrate Wei. Kayo ay lubos na iginagalang. Napakataas ng pagtingin sa inyo ng taong bayan. Sa inyong paglabas lamang, mapapanatag na ang loob ng mga tao. May naisip na akong plano. Ngayong tanghali, personal kong babantayan ang harap ng mansyon ng mga Su upang siyasatin ang mga tsismis. Utusan ko rin si Kapitan Li na magdala ng mga tauhan para panatilihin ang kaayusan. Maging ang tinatawag na banal na Panginoon ay isang tunay na immortal o isang masamang nilalang. Basta't naroon kayo at ako. Magkakaroon ng sandigan ang mga tao, at ang mga hamak na iyon ay hindi makakagawa ng anumang gulo. Pagkasabi nito, bigla siyang nagbago ng tono, at tumingin kay Sujin ng malalim. Ngunit ang bagay na ito ay napakahalaga. Kailangan si Ginoong Su ang humarap, para makasiguro. Kaya't umaasa akong dadalo si Ginoong Su. Ang mga salitang ito ay tila pag-uusap. Ngunit sa totoo ay banta. Gusto niyang itali si Sujin. Sa kanyang plano, gusto niyang gawing si Sujin ang pinakamahalagang bihag at sakripisyo. Naintindihan ito ni Sujin.
Ngunit nanatili siyang walang kibo. Ngayong araw ay pagdiriwang ng aking kaarawan. Mananatili ako rito sa mansyon. Huwag kang mag-alala, Ginoong Wei. Lalabas ako pagdating ng oras. Matapos makuha ang inaasahang sagot. Natuwa ng lihim ang magistrate na si Wei. Pagkatapos ng ilang pagbati, umalis na siya. Habang pinagmamasdan ang kanyang pag-alis, biglang huminto ang tasa ni Sujin. Isang malamig na hangarin na pumatay ang sumilay sa kanyang malabong mga mata. Ang mahistrado na ito ay tiyak na mamamatay ngayon. Kasabay nito, sa loob ng kuweba ng bundok King Lu, si Zhu Maozeng ay sa pamamagitan ng pagpasok sa makina. Mahal na Panginoon, may masamang balita. Ang hukom na si Wei ay baliw na baliw. At lihim niyang pinalabas ang mga pasyente mula sa lugar ng salot sa timog ng lungsod. Lihim din siyang nagkakalat ng chismis na kayo ay darating sa lumang mundo ngayong tanghali. Sinasadya niya kayong ilagay sa mahirap na sitwasyon. Gusto niyang wala ka ng magawa at mawala ng tiwala sa mga tao. Pagkatapos kong marinig, ngumiti ako ng malamig. Kung mas gusto niya akong lokohin, mas gagawin ko ang gusto niya. Pero, mahal na pinuno, maraming pasyente sa lugar na may sakit at napakahawa ng salot na ito. Kung hindi niyo mapapagaling ang lahat ng pasyente ng sabay-sabay, pagdududahan kayo ng mga mamamayan. Sa oras na iyon, magtatagumpay ang pakana ni Magistrate Wei. Ayos lang. Tumayo ako. Ramdam ang bagong lakas na dumadaloy sa aking katawan. Dala ang tiwala sa sariling hindi ko pa naramdaman kailanman. Isang hamak na payaso. Kahit ano pang pakana, ay wala ring magagawa. Iparating ang aking utos. Sabihan mo si Li Chen at ang iyong mga tauhan na ngayong tanghali ay magpanatili lang ng kaayusan sa labas ng mansyon ng mga Su at protektahan ang mga inosenteng mamamayan. Ang lahat ng iba pa ay ipaubaya na ninyo sa akin. Hawak ko ang anting-anting ng aso. Kaya't ako'y immortal. Ang palabas na ito na maingat na idinirect ni Magistrate Wei ay ang perpektong pagkakataon para sa akin na pakalmahin ang lahat. Kinabukasan tanghali. Puno na ng tao ang plaza sa harap ng sumansyon. Ang mga pasyente mula sa lugar na may epidemya at ang malulusob na mamamayan ay magkakahalo. At ang bawat mukha ay puno ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Ang hangin ay puno ng salot at kakaibang tensyon. Sa loob ng sumansyon, nakahanda na ang handaan. Ngunit nakakapanikip ang kapaligiran. Si Magistrate Wei ay nakaupo sa pangunahing upuan, na may peking ngiti sa kanyang mukha, at madalas na nagtataas ng baso sa mga bisita. Tila walang alam sa ingay sa labas, at sa sarili niyang pakana. Si Sujin ay nakaupo sa pangunahing upuan. Kalmado ang mukha, ngunit may pag-iingat sa kanyang mga mata. Si Li Chen, na palihim na bumalik sa mansyon, ay nagtago sa dilim. Nakahawak sa kanyang mahabang espada. Mahigpit na binabantayan ang bawat galaw ni Magistrate Wei. Alam nilang lahat na nalalapit na ang huling laban. Nalalapit na ang huling laban. Dumating na ang oras. Ibinaba ni Magistrate Wei ang kanyang baso. At isang kislap ng kabaliwan ang sumilay sa kanyang mga mata. Lihim siyang sumenyas kay Master Son na nakatago sa dilim. Agad na sinindihan ng mga mamamatay taong nagtatago sa dilim. Ang mitsa ng pulbura na nakabaon sa ilalim ng mansyon ng mga Su. Ang tunog ng nagbabagang mitsa ay napakalinaw sa loob ng tahimik na mansyon. Sa gitna ng kritikal na sandaling ito, biglang nagliwanag ng matindi ang langit, na nakakasilaw sa mga mata. Lahat ay napatingala na lamang ng hindi namamalayan. Isang figurang nakaputi ang nakita, nakatuntong sa makulay na ulap, dahan-dahang bumababa mula sa langit. Ang taong iyon ay walang iba kundi ako. Ang mga tao sa plaza ay biglang naghiyawan ng napakalakas, at isa-isang lumuhod sa lupa. Nagpakita ang ating dakilang Panginoon. Dakilang Panginoon, iligtas niyo po kami. Nang makita ni Magistrate Wei ang eksenang ito, hindi siya nagpakita ng kahit katiting na takot. Sa halip ay tumawa siya ng baliw. Sa wakas ay dumating ka na, napakabuti. Ngayon, sabay-sabay tayong magtungo sa kabilang buhay sa gitna ng paputok. Lahat kayo ay mamamatay kasama ko. Gayunpaman, ang inaasahang malaking pagsabog ay hindi nangyari. Ako'y lumutang sa ibabaw ng sumansyon. Sa isang bahagyang pagtaas ng kamay, isang hindi nakikitang malaking puwersa ang biglang bumaba. Sa isang malakas na ugong, ang lupa ay matinding yanig. Ang buong lupa ng sumansyon, kasama ang pundasyon nito, ay sa pilitang na itaas ng puwersang ito, at lumutang sa ere. Daan-daang bariles ng pulbura na nakabaon sa ilalim ng lupa, at ang mga nakatulalang mandirigma na may hawak na sulo, ay nabunyag sa liwanag ng araw. Walang mataguan. Ang lahat ng mamamayan sa lungsod, kasama ang lahat ng panauhin sa loob ng mansyon, ay namangha sa nakakagulat na kasanayang ito. Ang plaza ay agad na natahimik. Ang tanging naririnig ay ang malakas na paghinga ng lahat. Ang ngiti sa mukha ni Magistrate Wei ay biglang nanigas. Impossible. Paano nangyari ito? Ang aking pulbura. Ang aking plano. Bakit ito nabigo? Hindi ko siya pinansin.
Dahan-dahan kong kinawayan ang ilaw patungo sa plaza. Ang mga pasyenteng may maputlang mukha. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng pagpapagaling ni Mafuguang ay naging gintong ulan ng liwanag na bumalot sa buong bayan. Sa bawat lugar na naabot ng ulan ng liwanag, mabilis na nawala ang mga pantal sa katawan ng mga pasyente. At agad na nawala ang mga sintomas tulad ng ubo at mataas na lagnat. Mabilis na naghilom ang mga sugat sa harap mismo ng aming mga mata. Maging ang hangin na may dalang salot ay unti-unting naglaho ng walang bakas. Ramdam ng napakaraming mamamayan ang pagbabago sa kanilang katawan. Noong una ay naguguluhan sila. Ngunit agad itong napalitan ng malakas na hiyawan at pag-iyak sa tuwa. Isa-isa silang nagpatira pa sa harap ko ng walang humpay. Magistrado Wei, napakabigat ng iyong mga kasalanan. Nakipagsabuatan sa mga bandido. Itinuring ang buhay ng mga tao na walang halaga. Ngayon ang araw ng iyong paghukom. Hindi malakas ang boses ko. Ngunit malinaw itong narinig ng bawat isa. May otoridad na hindi matatawaran. Umalingaw-ngaw sa buong bayan. Pagkatapos ng mga salita, itinuro ko ang aking daliri sa mga bariles ng pulbura na nakalutang sa ere. Nakita ko na ang lahat ng bariles ng pulbura ay agad na nakawala sa pagkakagapos at lumipad sa kalagitnaan ng kalangitan tulad ng mga ibon. Sa libu-libong metro sa itaas, nagbago sila sa makikinang at tahimik na mga paputok. Tuluyan nang bumagsak si Magistrate Wei. Bumagsak siya sa lupa. Hindi. Imposible, ano ka ba talaga? Bakit hindi kita matalo kahit anong gawin kong pagpaplano? Itinuturing mo ang mga tao bilang mga insekto. At walang habas na tinatapakan ang buhay. Kung gayon, tikman mo rin ang pakiramdam ng pagiging insekto. Dahan-dahan akong lumapag sa harap niya. Kumislap ang liwanag ng anting-anting sa aking mga daliri. Ang katawan ni Magistrate Wei ay mabilis na bumaluktot at lumiit sa harap ng lahat. Sa huli, naging isang maruming daga. Sumisigaw na tumakbo sa eskinita. Hindi na makakabalik sa buhay. Mula noon, wala na ang malupit na Magistrate Wei sa Jingzhou. Mayroon na lamang isang pinuno na may malasakit sa bayan at may banal na kapangyarihan. Ang pananampalataya sa banal na Panginoon ay nagsimula sa Sufu Square. Mula sa liblib na bayang ito, parang apoy na mabilis na kumalat sa bawat sulok ng lupain. At ako, nakatayo sa tuktok ng bundok Qinglu. Tinitingnan ang mga nilalang sa ibaba. Ang kapangyarihan ng kawalang hanggan ng Dog Talisman ay dumadaloy sa loob ko. Dati gusto ko lang kumita ng reputasyon at mamuhay ng payapa. Ngunit nang makita ko ang paghanga ng lahat ng tao at ang mga nakatagong panganib sa ilalim ng maunlad na panahong ito, isang malaking ideya ang nagsimulang lumago sa aking puso.